Nagsimula ang kwento sa kontinente ng Kuna na pinamumunuan ng tatlong malalaking kaharian na laging nakikipagdigma sa isa't isa. Gayunpaman isang sinaunang halimaw na tinatawag na Dagon Zod ang nagising mula sa mahabang pagkakaidlip at ngayon ay nagbabanta sa kapakanan ng lahat sa kontinente. Walang puwersa sa kontinente na kayang harapin ito ng mag-isa at sa tuwing ito ay Magi gising ito ay nag-aalis ng basura sa buong bayan at bansa at sinisira ang lahat gamit ang napakalaking kuko at mapanirang apoy nito. Napakalakas nito na walang sino man ang nakapagpabagal nito ng sapat para makatakas ang mga tao sa pagkawasak at lagi itong nauuwi sa pagkitil ng libu-libong buhay. 10 taon bago ang kasalukuyang araw ang tatlong dakilang kaharian ay nagsanib puwersa at inatasan ang pinakamalakas na salamangkero ng sangkatauhan at ang mangkukulam ng espada na selyuhan si Dagon Zod minsan at magpakailanman. Isang gabi nakita namin ang isang batang lalaki na nagngangalang Hero na nagtipon ng puwersa ng mga salamangkero na may balabal kasama ang kanyang maalamat na mga magulang para magsagawa ng ritual ng pagbubuklod. Sa sandaling sumikat ang Purple Moon nagpa siya ang Purple-Haired Sword Witch na gamitin ang sarili bilang pain para akitin ang masamang dragon gamit ang kanyang dalawang mock-atas na balak. Di nagtagal isang napakalaking anino ang lumitaw sa lupa at dalawang malalaking kuko ang lumabas mula rito na sinundan ng kahindek-hindek na dragon na nagpalabas ng napakalaking dagindong bago nagpas siyang kumain ng asawa ng salamangkero para sa hapunan. Habang papalapit sa kanya ang dragon pinuputol niya ang kanyang mga kadena at gumawa ng isang binding spell upang pigilan si Dagon Zod sa lugar. Sa pagkuha ng pagkakataong ito ang mga salamangkero sa paligid niya ay gumawa ng isang napakalaking barrier spell pinangunahan ng kanyang asawang si Bero at kanilang anak na si Hero na sumali sa isang mahiwagang salamin at lahat sila ay nagsimula ng ritual upang aisil ang sinaunang dragon. Ang lahat ay mukhang maganda ngunit pagkatapos ay biglang may bumaril kay Bero sa likod ng isang palaso at siya ay nahulog sa lupa na parang isang nob. Sa kabila ng kanyang pinsala hinihimok niya silang ipagpatuloy ang ritual ng pagbubuklod ngunit kumawala si Zod at nagmamadaling lumapit kay Hero upang patayin siya. Upang iligtas ang kanyang anak gumawa si Bero ng isang malakas na spell na nagpapabalik sa sakit ng dragon na nag-iiwan ng napakalaking peklat sa kanyang dibdib ngunit sa ilang kadahilanan isang katulad na peklat din ang lumitaw sa dibdib ni Hero. Pagkatapos tangke ang spell nagpa siya si Zod na ilabas ang nagninangas na hininga nito at sinunog ang lahat ng nakikita ngunit salamat sa protection na spell ng kanyang ama nabuhay si Hero. Makalipas ang 10 taon lumaki na si Hero at nakita namin siyang gumagala sa iba't ibang lupain nakasuot ng balabal na may dambuhalang espada na nakasabit sa kanyang likod. Patuloy siyang naglalakbay hanggang sa makarating siya sa isang bagong lungsod kung saan sinusuri ng mga gwardya ang lahat bago sila pinapasok. Sumali si Hero sa linya at nang dumating ang kanyang turn na bigla ang isa sa mga gwardya matapos tingnan ang kanyang mukha at hinayaan siyang dumaan ng walang anumang problema. Si Hero ay gumagala sa paligid ng lungsod ginalugad ang mga lansangan nito hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na batang babae na nagpapahayag ng pagdating ng isang taong nagngangalang Nambuko na nakasakay sa isang engranding karwahe na napapalibutan ng mga gwardya at sundalo. Ang mayamang mga ngalakal ay pinaulanan ang karamihan ng mga tansong barya na nagpapanggap na mapagbigay at lahat ay yumuko at nagsimulang makipag-away sa mga barya. Ang isa sa mga barya ay nahulog sa tabi ni Hero ngunit habang sinusubukan niyang kunin ito isang maliit na bata na nagngangalang Pesh ang inagaw ito at tumakbo palayo. Ngunit pagkatapos ay inalis ng vice-leader ng kanyang gang ang barya mula sa kanyang kamay at sinabi sa kanya na huwag kunin ang pera ni Nambuko dahil ipinamamahagi lang niya ang pera na kinuha niya mula sa kanila noong una. Sinabi ng isa sa mga batang lalaki na kung siya ay magnakaw ng isang bagay ito ay ang Grand Trova na isang mahiwagang bagay na sinasabing magbibigay ng anumang hiling kabilang ang walang limitasyong pagkain at kayamanan magpakailanman. Ngunit sinabihan sila ng kanilang pinuno na kalimutan ang tungkol dito sinabing imposibleng nakawin ang Grand Trova at binalaan silang umalis bago sila magkaproblema. Gayunpaman nananatili si Pesh matapos makita ang Grand Trova ng malapitan at nagpas siyang pumuslit sa kalisya kapag walang nakatingin ngunit sa kasamaang palad para sa kanya napansin siya ni Nambuko sa loob ng kalisya. Samantala napansin ni Hero ang isang lalaki sa kalye na nagsasabing mayroon siyang kakaibang crest ng Dragon Warding na dating pag-aari ng maalamat na bayaning si Dolliver na tumalo sa masamang dragon. Ngunit ang bersyon ng kwento ng lalaki ay ganap na iba sa alam ni Hero na nangyari. Biglang inagaw ng isa sa mga street boy ang crest mula sa lalaki at tumakbo palayo ngunit nahuli ng kanyang napakalaking bodyguard na si Hack ang bata at binuhat ito sa ere.
Inutusan siya ng lalaki na suntukin ang bata ng ilang beses upang turuan siya ng leksyon, ngunit bago pa man magawa ng napakalaking baboy ramo, pumasok si Hiro at inilagay ang kanyang napakalaking talon sa pangit na mukha ng bantay na nagbabala sa kanya na huwag gamitin ito. Sinabi ng lalaki na ang crest ay nasa Hirolome at hindi niya maaaring hayaang nakawin ito ng sinuman, kaya nag-aalok si Hiro ng isang gintong barya upang bilhin ito mula sa kanya. Pumayag naman ang lalaki at nagpasalamat kay Hiro sa paglakad palayo. Sa kabilang banda, nagreklamo ang isang maliit na magnanakaw na sinira ni Hiro ang kanyang plano dahil ginulo niya ang mga bodyguard upang ang kanyang mga gang ay maaaring magnakaw ng higit pang mga kalakal. Pagkatapos nito, mabilis na inagaw ng bata ang tuktok mula sa mga kamay ni Hiro, sinabing kinukuha niya ito bilang bayad at tumakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumakas sila patungo sa kanilang nakatagong base sa loob ng lungsod, ngunit pumasok si Hiro sa kanilang hideout at binawi ang tuktok. Tinanong niya ang pinuno para sa kanyang pangalan at sinabi ng bata na ito ay Timat. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Hiro ang tuktok at sinabing pag-aari niya ito, at pagkatapos ay tumalon mula sa bintana at nagsimulang tumakbo sa mga rooftop kasama ang mga bata na hinahabol siya sa mga makikitid na eskinita. Samantala, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Jiro ang naglalakad sa palengke, tinanong ang lahat tungkol kay Hiro habang ipinapakita ang kanyang sketch. Sinabi ng kanyang partner na si Palupa na malamang na ito ang unang lungsod na pupuntahan ni Hiro dahil kinuha niya ang isang buong buwang gastos bago tumakas. Sa kabilang panig ng lungsod, nag-host ang alkalde ng lungsod ng isang engranding hapunan para kay Nambuko na nagpilit sa kanya na ibenta ang lahat ng kanyang kamahalan sa kanya. Ang alkalde ay nag-aalala tungkol sa pagtaas ng mga presyo dahil sa monopolyo ni Nambuko sa mineral at ang kaguluhan na maaaring idulot nito, ngunit pinagbantaan siya ni Nambuko sa kanyang mga puwersa at sinabi na ang pagkontrol sa masa ay madaling gamit ang takot at dapat niyang tanggapin ang kanyang alok. Pagkatapos nito, inilabas ng kanyang partner na si Sheresharo ang Grand Trova at sinabing kung tatanggapin niya ang kanilang alok, gagamitin nila ito para sa kanyang kapakinabangan. Noon lang may gumagamit ng maliit na nilalang na parang dragon para nakawin ang Grand Trova gamit ang malagkit na dila nito, ngunit ginamit ni Sheresharo ang kanyang mahika para bumukas ang bubong ng mansyon at naging dahilan upang matamba si Peshet kasama ang Grand Trova. Bumalik sa lungsod si Hiro ay nagkakaroon ng oras sa kanyang buhay habang hinahabol ng gang sa kalye. Habang hinahabol nila siya sa rooftop, natamba ang isa sa mga lalaki, ngunit hinawakan ni Hiro ang braso niya at iniligtas siya. Biglang isang batang lalaki ang tumawag kay Tumit at sinabi sa kanya na si Peshet ay nahuli na nagnanakaw ng Grand Trova at malapit ng mapatay. Nang marinig ito, agad na tumakbo ang mga bata upang iligtas ang kanilang kaibigan, na iwan si Hiro na nagpaisip sa kanya tungkol sa ideya ng pagkakaibigan. Sa madaling araw, nakita namin si Peshet na nakatali ng mga lubid sa liwasan ng bayan, ngunit ang mga tao ay nagtitipon upang panoorin ang kanyang pagbitay. Pinapanood ni Nambuko at ng alkalde ang eksena mula sa balkonahe, kung saan sinabi ni Nambuko sa alkalde na ang pagbitay na ito ay magsisilbing magandang halimbawa upang magtanim ng takot sa kanyang mga tao. Ngunit bago mapatay ang bata, lumabas si Hiro mula sa karamihan at sinabihan si Sheresharo na huminto. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang gumagala-gala na eskrimador at sinabing malalayo na sila sa parusang ito. Nang marinig ito, tumawa si Sheresharo at inutusan ang mga sundalo na palayasin ang mga mukhang kaawa-awang eskrimador, ngunit sa halip na mataranto, ngumiti lang si Hiro at sinabing ang tagal na rin mula noong nagka-goosebumps siya ng ganito, at pagkatapos ay tuluyang sirain silang lahat tulad ni Madara Uchiha. Sumama si Sheresharo sa laban at binaril siya ng kanyang kidlat, ngunit mahusay itong naiwasan ni Hiro at pagkatapos ay pinabagsak ang mga sundalo sa kanyang harapan. Sa una ay mukhang cool, ngunit pagkatapos ay napagtanto ng mga sundalo na ang espada ni Hiro ay hindi gumawa ng anumang pinsala sa kanila. Tinanong ni Sheresharo kung ano ang ginagawa ni Hiro dito sa larwang iyon at inutusan ng lahat na palibutan siya. Nagsimulang magmukhang masama ang mga bagay para sa ating bayani, ngunit biglang lumitaw si Jiro at sumama kay Hiro sa tabi ng Palupa. Sinamantala ng gang ni Tamad ang pagkakataong ito para iligtas si Peshet at makaalis doon. Sinabi ni Palupa kay Jiro na kasalanan niya ang pagsabi kay Hiro na siya ay magiging isang dalubhasang eskrimador sa loob ng 10 taon, at pagkatapos ay bumaling siya kay Hiro at sinabing hindi niya kayang saktan si Daganzot sa kanyang antas, lalo na ang pagkatalo nito. Nang makita ang lahat ng ito, kinuha ni Sheresharo ang Grand Trova at naghanda na silang lahat ay maging alikabok gamit ang isang malakas na spell.
Nakilala ni Hiro ang asul na item at sinabing ito ang sealing item na pag-aari ng kanyang ama na nagpaisip kay Nambuko kung sino si Hiro, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na hindi mahalaga habang siya ay tumalikod upang maglakad pabalik sa pag-aakalang ang pag-atake ni Sherishiro ay sisirain pa rin sila. Ang mga bagay ay mukhang talagang masama para kay Hiro at sa kanyang mga barkada, ngunit bago sila matamaan ng pag-atake, isang napakalaking anino ang lumitaw sa lupa at isang kuko ang lumabas mula dito na humaharang sa pag-atake bago ito ibalik sa isang bundok. Pagkatapos noon ang napakalaking masamang dragon si Dagonzot ay lumabas sa anino na ikinagulat ng lahat na nagpapakita ng napakalaking marka sa kanyang dibdib na katulad ng kay Hiro. Nang makita ang masamang dragon, nabulag si Hiro sa kanyang pagkauhaw sa paghihiganti at nagpakawala ng mga pag-atake laban sa napakalaking dragon, ngunit madaling nahuli siya ng dragon at nawala ng malay. Sumakay si Jiro upang tulungan si Hiro, ngunit ang mga sundalo sa kanilang paligid ay nagsimulang magpaulan ng mga araw kay Dagonzot na ang ilan ay nakatutok din kay Jiro at Hiro. Ngunit bago sila matamaan, iniligtas sila ni Dagonzot at pagkatapos ay pinatumba ang mga sundalo sa kanilang paligid bago naglaho pabalik sa kaharian ng anino at umalis doon. Nang makita ang lahat ng ito, nagsimulang tumawa si Nambuko at sinabi sa alkalde na sa wakas ay muling nabuhay ang takot at kung may kapangyarihan siyang iligtas ang kanyang mga tao mula sa masamang dragon, matatakot sila sa kanya habang buhay at susunod sa kanya. Sinabi niya na si Dagonzot ay muling nagising para sa kanyang paggamit at lumakad palabas roon na nagtatakda ng kanilang landas patungo sa lupain kung saan ang mga nais ay mamatay. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa hideout ng mga magnanakaw kung saan nakahiga si Hiro na walang malay. Naalala ni Jiro ang mga pangyayari noong 10 taon na ang nakalipas nang sinubukan ng mga magulang ni Hiro na i-seal si Dagonzot sa loob ng buffer zone na matatagpuan sa pagitan ng tatlong makapangyarihang kaharian. Ang ina ni Hiro, si Kismetet, ay nagsakripisyo ng sarili upang ilabas ang dragon habang ang kanyang ama si Bero ay nagsagawa ng ritual ng pagbubuklod gamit ang isang sagradong salamin at 100 makapangyarihang mangkukulam. Nakalulungkot ang pagtatangka ay nabigo at sa kabila ng pagsisikap ni Jiro na iligtas si Hiro, ang kanyang mga magulang at lahat ng mga salamangkero ay natupok ng apoy ng dragon na lumalamon sa kaluluwa. Sinabi niya sa lahat na ang sinumang mamatay mula sa mga apoy na iyon ay hindi na muling mabubuhay kahit na ang paggamit ng mga spell ng muling pagkabuhay na nangangahulugang hindi na muling makikita ni Hiro ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon nagkamalay si Hiro habang sinasabi ang pangalan ni Dagonzot mula sa isang bangungot. Agad siyang nagsalita tungkol sa paghahanap ng dragon at paghihiganti. Sinabi ni Tumet na tiyak na hindi siya tanga para isipin na kaya niyang talunin ang maalamat na dragon, ngunit sinabi ni Hiro na nagsasanay siya sa nakalipas na 10 taon para sa eksaktong sandaling ito. Minamaliit ni Tumet ang lakas ni Hiro, pero kung magseseryoso man siya, iba ang tunay niyang lakas sa nakita nila ngayon. Iminumungkahi ni Peshet na gamitin ang Grand Trova upang talunin si Zot na nagpapaalala kay Hiro na ito ang parehong bagay na sinusubukang gawin ng kanyang ama. Pagkatapos ay tinanong sila ni Hiro tungkol sa Nambuko at ipinaliwanag ni Tumet na si Nambuko ay isang masamang nagbebenta ng armas na nagpapasiklab ng mga salungatan sa pagitan ng mga kaharian para sa tubo, nagmamanipula ng mga pamilihan at nagtutulak sa mga mangangalakal sa pagkabangkarote. Sinabi ni Hiro na hahanapin niya si Nambuko at kukunin ang Grand Trova upang talunin si Dagonzot at magtutungo kasama sina Jiro at Palupa. Habang naglalakad sa lungsod, hinihingi ni Palupa ang perang ninakaw ni Hiro at nagalit siya nang malaman niyang ginamit niya ang ilan dito sa isang peking tuktok. Lumipat ang eksena kay Sherishiro na galit na nakipag-ugnayan kay Nambuko gamit ang isang mahiwagang mirror spell. Hinarap niya ito tungkol sa pag-abandona sa kanya sa lungsod, ngunit malamig na inutusan siya ni Nambuko na hanapin ang batang iniligtas ni Dagonzot. Bumalik sa lungsod, nagpa siya si Hiro at hanggang na kumain. Pinaalalahanan sila ni Palupa na nagtatrabaho sila sa limitadong pondo at tumatangging gastusin ito sa isang magarbong lugar at dinadala sila sa isang tindahan sa likod ng eskinita. Tumanggi ang tindero na pagsilbihan sila dahil sa kanilang mga aksyon ngayong umaga, ngunit pagkatapos ay isang pasang babae na nagngangalang Erin ang tumalon at inanyayahan sila sa isang magandang restaurant. Isasama nila siya sa alok na ito at masiyahan sa masarap na pagkain sa lugar. Bilang kapalit, tinanong sila ni Erin tungkol kay Dagonzot at kung bakit ito lumitaw sa lungsod kaninang umaga, at pagkatapos ay nagtanong kung may kinalaman ito sa pagiging anak ni Hiro ni Bero. Nang marinig ito, naging alerto silang lahat at nagtanong si Hiro kung paano niya nalaman iyon.
Bilang tugon kinuha ni Erin ang isang piraso ng karne at sinabi kay Hiro na tandaan ang kanyang pangalan bago umalis doon. Sa sandaling lumayo siya pinayuhan ni Jiro si Hiro na huwag hayaang maligaw siya ng mga magagandang babae at pagkatapos ay nag-uusap sila tungkol sa pagkuha ng isang lugar upang magpalipas ng gabi ngunit sinabi ni Palupa na sa labas sila matutulog dahil hindi nila ito kayang bayaran. Humihingi din siya ng bayarin at nalaman niyang kumain din doon si Erin at sinabing mga kaibigan niya sila at babayaran din siya na ikinagalit niya. Kinagabihan inakay ni Hiro ang lahat pabalik sa hideout ni Tamit at hiniling na hayaan silang magpalipas ng gabi doon. Noong una tumanggi si Tamit ngunit sinabi ni Peshot na iniligtas nila ang kanyang buhay at hiniling kay Tamit na hayaan silang manatili sa gabi. Kinaumagahan tinanong ni Tamit si Hiro tungkol sa kanyang plano ngunit tumanggi si Jiro na paalisin siya kaagad. Sinabi niya na ang kanyang mga kasanayan sa espada ay hindi pa rin pulido at kailangan muna niyang magsanay ng sapat upang makayanan ang mga halimaw na maaaring makaharap nila sa kanilang paglalakbay. Hinihiling din nila na manatili sa hideout ng ilang araw at nag-aalok si Jiro na lutuin sila ng maiinit na pagkain bilang kapalit. Pagkatapos noon si Hiro at Anggang ay nagtungo sa desyerto kung saan hinayaan ni Jiro si Hiro na bugbugin ang kanyang likuran ng ilang maliliit na putik. Ipinaalala ni Palupa kay Jiro na walang talento si Hiro bilang isang eskrimador ngunit sabi ni Jiro na ang alam lang niya ay ang pagtuturo ng kasanayan sa espada kaya wala silang masyadong pagpipilian. Pagkatapos noon nagpasya si Jiro na manghuli ng ilang halimaw para tumulong sa kanilang problema sa pera at umupo si Palupa para bilangin ang kanyang pera habang binabantayan si Hiro. Habang nakikipag-usap napansin ni Hiro ang isang napakalaking sand dragon na gumagapang palabas ng buhangin sa likod ng Palupa at nagpasya siyang atakihin ito tulad ng utak ng ibon. Ang pag-atake ay walang pinsala sa napakalaking dragon na bumuka ang bibig nito na para bang kakainin sila nito para sa tanghalian ngunit pagkatapos ay nagulat ang lahat nang makita nila ang isang magandang dalaga na nakaupo sa dila nito. Lumabas siya para sa bibig ng dragon at pinasalamatan ito sa pagsakay bago ito ibalik at pagkatapos ay lumakad papunta kay Hiro at nagsimulang makinig sa tibok ng puso nito na parang pervert. Sinabi niya na ito ay maganda at pagkatapos ay sinabihan si Hiro na sumama sa kanya. Ipinakilala ng kakaibang babae ang sarili bilang Serito at muling lumapit kay Hiro habang nakatingin sa mga mata nito. Bago pa makapagsalita si Hiro dumating si Jiro at biglang inatake si Serito pero pinigilan siya ni Hiro. Si Serito ay patuloy na kumikilos ng kakaiba habang pinapanatili niya ang kanyang sarili na abala sa pagpili ng isang bagay mula sa sahig ng desyerto habang ang iba ay nagkakaroon ng pagkakataon na tumakbo pabalik sa base. Nang maglaon na isip ni Hiro ang kakaibang presensya ni Serito. Tinutokso siya ni Temari isa lang daw siyang lonely guy na nahulog sa kanya na ikinaiinis ni Hiro. Sa kabila ng inis hindi maiwasan ni Hiro na mag-alala sa kanya. Ipinaalala ni Tomet sa kanila na sila rin ay mga ulila at nagpapahayag ng pakikiramay sa pagkawala ni Hiro kahit na nangyari ito noon pa man. Samantala sa lungsod patuloy na hinahanap ni Sherisharo at ng kanyang mga sundalo si Hiro nang walang tagumpay. Sa wakas nagpasya siyang gamitin ang kanyang salamin para hanapin siya ngunit nabigo. Biglang lumitaw si Serito tahimik na naglalakad sa kalsada. Lumipat ang eksena sa isang lumulutang na kastilyo kung saan sinusuri ng mastermind na si Namboco ang mga ulat ng negosyo at sinabihan si Dr. Buffalapa na maghanda ng mga armas para sa paparating na digmaan. Sa kabila ng mga apurahang bagay kakaibang ipinakita ni Dr. Buffalapa ang pagmamalasakit sa kapakanan ni Serito. Si Serito ay misteryosong lumitaw sa hideout ng isang magnanakaw na ikinagulat ng lahat. Pakiramdam ni Tomet ay para siyang nasa tipikal na sandali ni Chad kapag siya ay agad na nabighani sa kanyang kagandahan ngunit mabilis na naiinis sa kanyang saloobin. Tinanong siya ni Hiro kung talagang hinanap niya siya kung saan binalaan niya ito na mahahanap niya ito kahit saan man siya pumunta. Pagkatapos ay tinutuya ni Tomet ang ating bayani na sinasabi na ang kanyang misyon na patayin si Dagen ay ipinagpaliban na dahil nakahanap na siya ng bagong manliligaw. Hindi pinansin ni Hiro ang kanyang mga salita at sumang-ayon na panatilihin siya sa kanya at dalhin siya sa labas. Kinabukasan pumunta sina Jiro at Palupa sa palengke para bumili ng kung ano-ano pero kapos sila sa pera kaya nagpasya si Jiro na manghuli. Samantala nagtungo si Hiro sa desyerto kasama si Serito at sinubukang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Muli si Hiro ay nakaharap sa mga putik ngunit nagpupumiglas tulad ng dati.
Biglang inatake sila ng lobo at sa desperadong pagtatangka na mapabilib si Sereto matapang itong inatake ni Hiro ngunit mabilis itong natalo. Nang lumingon ng lobo patungo kay Sereto iniipon ng ating bayani ang kanyang huling lakas para protektahan siya. Sa kanyang pagtataka nananatiling kalmado si Sereto nang misteryosong bumagsak ang lobo sa tabi niya. Inamin ni Sereto na nakatulog siya bago ang pag-atake ng lobo. Matapos makita ang sugat sa balikat ni Hiro madali niya itong pinagaling sa kanyang mahika na ikinatigilan niya. Nang maglaon na gawa ni Hiro na ibenta ang lobo para sa isang gintong barya ngunit nagreklamo tungkol sa kung gaano kaliit ang kanyang kinita. Nag-iiba ang kanyang kalooban nang makita niya ang isang lalaki na kinakaladkad palayo at pinilit na magtrabaho sa isang mahiwagang minahan ng bato. Hindi makayanan ang kawalan ng katarungan hiniling ni Hiro kay Sereto na maghintay sa mga hakbang at harapin ang mga sundalo na hinihiling na palayain nila ang lalaki. Ngunit ang tanging natatanggap niya ay isang mabilis na pambubugbog at nahuli niya ang kanyang sarili. Nakaupo ngayon sa tabi ng lalaking sinubukan niyang iligtas na laman ni Hiro ang nakakatakot na katotohanan na hindi na bumalik ang mga ipinadala sa mga minahan. Ito ang nag-uudyok sa kanya na gumawa ng isang plano. Gamit ang kanyang peking badge sinubukan niyang tulungan ang lalaki na makatakas. Samantala nadidismaya si Sherry Shoro nang huminto sa paggana ang kanyang mahiwagang salamin. Nalaman niya ang tungkol sa paghuli kay Hiro sa kastilyo at agad na naghanda para kumilos. Sa isang madilim na eskinita sinubukan ni Tomet na hanapin ang kinaroroonan ni Hiro ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw si Sereto sa likuran niya nagtanong tungkol kay Hiro. Samantala ang hanggal na si Hiro ay gumagawa pa rin ng mga bigong pagtatangka sa pagtakas. Bumalik sa palasyo sumabog sa galit ang pinuno ng isang lungsod na minumura si Namboko. Binuksan niya ang kanyang locker at nalaman na nawala ang kanyang ledger sa lugar nito. Sa kanyang pagbabalik nakita niya si Tomet na nakaupo sa kanyang upuan nagbabanta na ilantad ang kanyang mga lihim. Naglagay siya ng kondisyon na palayain si Hiro at ang mga alipin ng minahan kung gusto niyang ibalik ang kanyang ledger. Sa sandaling iyon sinalakay ng mga Royal Guard si Sereto ngunit sa kabutihang palad ay dumating sina Jiro at Paluba sa tamang oras at iligtas siya. Sinigurado nila ang ledger para ipagpalit ng mga hostage. Kinabukasan pinalaya si Hiro at lahat ng mga bilanggo mula sa kulungan. Gayunpaman patuloy siyang sinusundan ni Sherry Shoro at lalong nagiging bigo nang marinig ang tungkol sa kanyang paglaya. Samantala masaya si Hiro na makitang muli ang mga bilanggo sa kanilang mga pamilya at naaalala ang ilang mga alaala kasama ang kanyang sariling mga magulang. Lumipat ang eksena sa gabi kung saan si Tomet ay nakaupo mag-isa sa bintana at kumakain nang dumating si Hiro na hinihiling sa kanya na samahan ang lahat sa mesa nakikita silang kumakain ng magkakasama na parang isang pamilya ay nagdudulot ng ngiti sa kanyang mukha. Ang susunod na umaga ay nagsisimula sa isang casual na almusal at babala ni Jiro kay Hiro na magsanay ng mag-isa kasama niya. Habang papunta sila sa labas napansin ni Hiro si Sereto na sumusunod sa kanila kaya huminto siya at nag-alok sa kanya ng gintong barya para iwan siyang mag-isa. Samantala nakilala ni Sereto si Eren na nag-imbite sa kanya sa isang espesyal na lugar. Habang nagpapatuloy si Hiro sa pagsasanay nadidismaya siya sa paulit-ulit na pakikipaglaban sa slimes at nakikiusap kay Jiro. Sa kabilang panig pumunta si Sereto sa isang mainit na bukal kasama si Eren na nagbubunyag ng mga alingaw-ngaw tungkol sa mga kapangyarihang nakapagpapagaling ng bukal at nagsasaad na nakakapagpagaling ito ng mga sugat ngunit hindi na kayang buhayin ang mga patay. Palihim na pinagmamasdan ni Sherry Shoro ang kanilang pag-uusap mula sa malayo. Sa ibang lugar napadpad sina Tomet at Palupa sa isang flyer na nag-aalok ng reward na 300 gold coins para sa paghuli ng isang halimaw sa isang healing spring. Samantala sina Jiro at Hiro ay nakakulong na sa isang labanan. Pagod na si Hiro sa lahat ng pagsasanay at gustong harapin si Dagon Zot ngunit idiniin ni Jiro na ang pag-asa lamang sa lakas ng Grand Trova ay hindi sapat upang talunin si Dagon Zot at dapat na makabisado ni Hiro ang maraming kasanayan. Ipinaalala niya kay Hiro ang 100 wizard na nabigong Isil ang dragon na ikinagalit ni Hiro at inatake niya si Jiro. Sa kabilang banda sa Healing Spring si Eren ay nakakakuha ng impormasyon mula kay Sereto na patuloy na kumikilos na pipi hanggang sa mawala ng kalmado si Eren. Sumama din sa kanila si Sherry Shoro sa lalong madaling panahon at nagsimula silang mag-usap tungkol sa nakakatakot na halimaw ng Tagsibol. Samantala nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan ni Jiro at Hiro nang dumating sina Palupa at Tomet.
Sa wakas ay pinatumba ni Jiro si Hiro na ikinagulat nilang dalawa habang tumatakbo sila para tingnan si Hiro, ngunit sinabi ni Jiro na dadalhin niya si Hiro sa Healing Spring. Habang nasa daan, pinagmamasdan ng mga gwardya ni Nambuko ang kanilang grupo habang dumadaan sila. Sa mga bukal, tinatamasa ni Hiro at ng kanyang grupo ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng tagsibol at isiniwalat ni Jiro ang kanyang plano na patayin ang halimaw at makuha ang bounty. Sa kabilang banda, ang mga batang babae ay patuloy na nag-uusap tungkol sa kanilang mga uri ng mga lalaki kapag ang mga tainga nina Sherry Shoro at Eren ay kumikislap na naramdaman ang presensya ng isang tao. Inihayag ni Sherry Shoro ang tungkol kay Nambuko at sa kanyang misyon na hanapin si Hiro na ikinagulat ni Eren at mabilis siyang nawala kasama si Sereto. Ang mga gwardya ni Sherry Shoro ay naruroon pa rin sa lokasyon at naghihintay ng kanyang order. Halos gumaling na ang mga sugat ni Hiro nang magtanong si Tomat tungkol sa peklat sa kanyang dibdib kung saan ibinunyag ni Pallupa ang trahedya ng Balbago na humantong sa peklat na ito. Samantala, hinanap ni Sherry Shoro si Hiro gamit ang kanyang mahika at nagbigay ng utos. Sinabi ni Jiro kay Hiro na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang pagsasanay at maraming mga gawain ang naghihintay na nangangailangan ng resolusyon. Ito ang nagpapasaya kay Hiro na sa wakas ay pumayag na si Jiro sa kanyang plano. Nang makita silang nagtatawanan, sinenyasan ni Sherry Shoro ang kanyang mga tropa na gumising na. Nang sila ay nag-uusap, isang kaguluhan ang sumabog at isang higanting octopus ang lumilikha ng kalituhan na nakuha si Sereto. Mabilis na umalis si Eren sa eksena habang ang halimaw ay nagpapatuloy sa pagngangalit nito na umaatake sa lahat ng tao sa paligid. Nakuha pa ni Monster si Sherry Shoro at itinapon. Humakbang si Jiro at tinalo ang halimaw. Hinanap ni Hiro si Sereto malapit sa lawa at nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Binibigyan ng espasyo ni Pallupa at Tomat ang mga lovebird. Matapos mapasuko ang halimaw, dinala nila ito sa lungsod at natuklasan na ang orihinal na anunsyo ay isang bitag na itinakda ni Sherry Shoro upang makuha si Hiro. Plano nilang ibenta ang halimaw na galame sa mayayamang mamimili at gamitin ang pera para pondohan ang armor quest ni Hiro. Gayunpaman, ang sandata ay lumalabas na masyadong mahal na pinipilit silang ikompromiso at tumira para sa murang chainmail. Kinabukasan, nagpaalam ang bida sa mga bata at naghahanda na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa sorpresa ng lahat, ipinahayag ni Tomat ang kanyang pagnanais na sumali sa party sa kabila ng pagtutol ng kanyang kaibigan habang naghahanda silang kunin ang Grand Trova at bumalik. Nangako sila at nagsimulang maglakbay ng may bagong determinasyon. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo nila si Eren na nagpahayag na si Sherry Shoro ang nasa likod ng insidente ng halimaw at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa kanilang partido. Nagbibigay siya ng mapa na nagpapakita ng lokasyon ng Nambuka at tumuturo sa lokasyon sa mapa kung saan namamatay ang mga hangarin. Gayunpaman, siya ay isang sakam na babae at sinabing ibabahagi lamang niya ang impormasyong ito kung siya ay pinahihintulutan na sumali sa kanila. Si Hiro na medyo pervert at mahilig sa cheap thrills madaling pumayag. Nang makita ito, napabuntong hininga ang iba at nagsimulang maglakad sa likuran nila. Nagpatuloy sila sa desyerto hanggang sa makakita sila ng karatulang babala tungkol sa mga mapanganib na oso sa lugar. Ngunit ang ating bayani ay iniisip lamang ang tungkol sa dragon at nagpapatuloy habang ang grupo ay nananatili sa likod ng ilang sandali. Tinutuya ni Palutba si Eren sa pagsasama nila, ngunit sumagot siya na pinahintulutan siya ni Hiro. Pinagalitan sila ng aming anak dahil sa pagiging mabagal, ngunit nahulog siya sa isang malaking burol ng buhangin ng mas mabilis kaysa sa nadula sa iyong mga kamay ng iyong dating. Sa sandaling iyon, isang kakaibang ibon ang lumipad sa ibabaw nila at nagbukas ng mata sa tiyan nito na nagpapahintulot kay Nambuka at sa kanyang mga alipores na panoorin ang grupo at makita kung nasaan sila. Ang grupo ay patuloy na gumagalaw hanggang sa makarating sila sa isang kagubatan kung saan sila huminto upang magpahinga at kumuha ng pagkain at tubig. Namangha si Taman sa lahat dahil akala niya ay walang iba sa labas ng lungsod kundi ang desyerto. Pagkatapos ay bumalik ang parehong ibon at inaatake ang grupo, ngunit nagawa nilang iwasan ito at itago sa likod ng isang bato. Gayunpaman, ang ibon ay tumalikod upang muling mag-charge, kaya ang aming anak ay humakbang pasulong upang ipakita ang kanyang pagsasanay. Inabot siya ng ibon, ngunit nabigo siyang saktan ito ng kanyang espada, kaya pumasok si Kiryu at itinaboy ito. Pagkatapos, ang grupo ay nag-iisip kung saan matutulog at nagpa siya na pumunta sa mas malalim na kagubatan dahil ang ibon ay masyadong malaki upang lumipad doon. Gumagawa sila ng apoy at nagluluto ng pagkain.
Maya-maya nagtaka si Jiro kung bakit ang tagal ni Sorado sa pag-iigib ng tubig kaya hinanap siya ni Hiro ngunit nadatnan niya si Eren na tumutugtog ng alpa sa puno. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang plano at ang dahilan kung bakit niya sila tinutulungan na sinasabi niyang gusto lang niya ng impormasyon at pera. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang plano na makuha ang Great Trova sa lahat ng gastos at tinanong siya kung ano ang kanyang gagawin kung makuha niya ito. Tumugon siya na lilikha siya ng isang mainit na sisiw tulad ng ating bayani. Pagkatapos ay umalis siya upang hanapin ang bukal kung saan sinabi ni Eren si Sorado. Samantala ipinagpapalit ni Nambuko ang kanyang mga imbensyon para sa mga Magic Stone at nag-aalok ng kanyang pinakamakapangyarihang produkto na makakatulong sa paglansad ng isang sorpresang pag-atake sa Kilyes. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa Panginoon ni Kilyes at nagbenta sa kanya ng isa pang produkto upang ihinto ang pag-atake ni Bonnet. Sa sandaling iyon dumating si Sherry Sharo at binalaan siya ni Nambuko na mayroon pa siyang isang pagkakataon o mawawalan siya ng lugar sa kanilang tabi. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga watchbird na tinatawag na Hawkeyes na ipinadala niya upang salakayin si Hiro. Nagpa siya siyang bigyan ng isa sa mga ibon upang hanapin ang grupo at nagbabala na huwag mabaigo sa pagkakataong ito. Samantala si Hiro at ang kanyang grupo ay sumusulong tinatalakay ang presyo ng mga Magic Stone. Pagkatapos ay binuksan ni Sherry Sharo ang isang portal upang mag-teleport ng mga gwardya sa kanila habang si Hiro at ang kanyang mga kaibigan ay nakarating sa isang lugar na may malinaw na mga pool ng tubig at mayamang lupa. Sa sandaling iyon lumitaw si Sherry Sharo at ang kanyang mga tauhan at humarang sa kanilang landas sa pamamagitan ng pagtawag ng mga higanteng golem. Habang inuutusan niya ang kanyang mga sundalo at golem na simulan ang pag-atake si Jiro ay naghahanda na harapin sila ngunit bago siya makakilos si Hiro ay tumakbo pasulong upang salakayin sila ngunit mabilis siyang natama ng kidlat at bumagsak isang hakbang lang ang layo mula sa pag-ihaw. Nagmamadali si Jiro para tulungan siya kasama ang iba. Pagkatapos ay napagtanto nilang tumakas si Eren tulad ng dati. Samantala nakikipaglaban si Jiro sa mga sundalo nang muling inatake ni Sherry Sharo si Hiro ngunit sa pagkakataong ito ay umatake siya gamit ang yelo at naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang espada na iniwan itong walang pagtatanggol laban sa kanya. Sinubukan ni Jiro na abutin sila ngunit pinigilan siya ng isang higanteng golem at pinilit siyang labanan ito sa halip. Inihagis ni Palutbo ang kanyang bagahe kay Tomet at naglabas ng kakaibang pulang card na may nakaguhit na body na kulay pink ang buhok. Nang ihagis niya ito sa lupa lumitaw ang isang dibdib na may mga paa ng halimaw at mula rito ay lumabas ang isang batang babae na nagngangalang Mumong nagtatanong kung anong sandata ang gusto nila. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na gusto niyang tumakas upang iligtas ang kanilang buhay kaya lahat sila ay pumasok sa dibdib. Samantala si Sherry Sharo ay naghahanda na dalhin si Hiro sa Nambuko ngunit lumitaw si Jiro tumatakbo patungo sa kanila na ikinagalit ni Sherry Sharo at nagkaroon siya ng mas malakas na pag-atake na bumagsak sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at nabitag si Jiro sa isang bula na puno ng matinik na baging. Sinaksak niya ang kamay ni Hiro gamit ang dulo ng kanyang payong at patuloy itong sinasaktan hanggang sa magsimulang magbago ang mga mata ni Hiro na mumula, tumatalas ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga kuko ay naging mga kuko. Siya ay nagpapalabas ng isang malakas na masamang aura at sa ilang mga hampas lamang pinabagsak niya ang ilan sa mga bantay ng Sherry Sharo. Nang makita ito binalaan siya ng isang gwardya na dapat silang umatras at natakot siya at nagbukas ng portal upang tumakas. Bago siya maabot ni Hiro bumalik siya sa kanyang normal na estado at bumagsak sa lupa sa pagod. Habang walang malay ang mga imahe ni Jiro ang marka ng kanyang katawan at kung paano siya lumaban sa mga lalaki ay kumikislap sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang oras nagising si Hiro sa disyerto at iniisip kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon nakita niya si Nambuko na nakasakay sa kanyang kalisya sa malapit at mabilis na nagtago sa likod ng isang bato. Samantala pina-teleport ni Mumo ang grupo pabalik sa lugar kung saan sila dati at hiniling kay Palupa na bayaran siya para sa kanyang mga serbisyo. Matapos makuha ang kanyang bayad sinipa niya si Palupa sa dibdib at nawala. Nahanap ni Serito at Tamit si Jiro na nakahiga na walang malay ngunit nagawang gisingin ni Serito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika. Tinanong niya siya tungkol kay Hiro na nagpatalon kay Jiro at tumakbo siya patungo sa bangin upang hanapin ang Young Master. Sinundan siya ng lahat at tumingin sa bangin para lamang makita ang lahat ng mga gwardya na pinatay ni Hiro at nagtataka kung ano ang nangyari.
Sa kabilang banda nakita namin si Nambuko na nakikipagkite sa babaeng may purple na buhok upang ipakita sa kanya ang isang bagong sandata na kanyang ginagawa. Inihahanda ni Dr. Buffalopo ang mga bagay upang sa wakas ay maipakita ang mga armas na gumagana. Mayroon silang isang orc at ilang mga bilanggo na nakatali malapit sa isang maliit na bundok kung saan nai-set up nila ang kanilang kakaibang makina. Ina-activate ito ng Buffalopo at biglang isang pulang ilaw ang sumisipsip sa orc at sa mga tao pinagsama-sama ang mga ito at lumikha ng bagong uri ng halimaw. Nang makita ito binabati at pinuri ng babae si Nambuko para sa matagumpay na pagsasanib. Dito natuklasan namin na ang plano ni Nambuko ay lumikha ng isang malakas na hukbo ng mga halimaw. Nang makita ang kalupitan na ito lumabas si Hero sa pagtatago at sinaway si Nambuko sa paggamit ng mga tao bilang mga laruan. Dahil nabali na ang kanyang espada nagpa siya siyang atakihin si Nambuko gamit ang kanyang mga kamao at sumugod sa kanya. Mabilis na umiwas si Nambuko sa kanyang pag-atake at inilagay ang kanyang espada sa lalamunan ni Hero na ipinagtapat na hinahanap niya siya. Nang hiningi ni Hero ang Grand Trova mula sa kanya walang awang itinapon siya ni Nambuko patungo sa kanyang mga gwardya at lumayo. Samantala ang natitirang bahagi ng grupo ay lumapit sa mga natalong gwardya at nakita doon ang sirang espada ni Hero. Iniisip ni Eren kung magic ang ginamit ngunit hindi sumasang-ayon si Jiro sa kanilang haka-haka. Sa sandaling iyon nakita nila ang mga truck ng tao sa lupa at nagpa siya na sundan sila sa desyerto. Samantala pinasasalamatan ni Nambuko ang maharlikang ginang sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang maringal na piging at sa kanyang mabubuting kabataang lalaki upang pasayahin siya. Pagkatapos ay umalis siya na bumubulong na gusto lang niya ang pera niya para sa Just then si Shiricharo ay nagmamadaling lumapit sa kanya upang humingi ng tawad sa kanyang pagkabigo na makuha si Hero ngunit sa kanyang pagtataka pinuri ni Nambuko ang lakas ni Hero at ginantimpalaan si Shiricharo at ang kanyang mga tauhan ng isang bag ng pera. Bilang tugon niyakap niya ito ng buong pagmamahal at masayang isinisigaw na ang kanyang buhay ay kay Nambuko. Samantala nakarating ang grupo sa lugar kung saan nakita nila ang pagsasanib ng mga taong orkan. Napagtanto ni Jiro na hindi ito magagawa ni Hero at hinimok ang lahat na magmadali at hanapin siya. Sa sandaling iyon lumitaw si Hero na nakatali sa isang upuan sa isang silid at hindi nagtagal pumasok si Nambuko na may dalang kakaibang bag na puno ng mga armas. Binuksan niya ang bag na nagpapakita ng lahat ng uri ng mga tool sa pagpapahirap binanggit na ang mga tao ay madaling kapitan ng sakit at plano niyang gamitin ito bilang isang tool hanggang sa sagutin ni Hero ang lahat ng kanyang mga tanong. Kinuha ni Nambuko ang kanyang sandata at nagtanong tungkol sa koneksyon ni Hero kay Dagenzot. Kinukwestiyon ni Hero ang dahilan ng kanyang interes sa dragon kung saan inihayag ni Nambuko ang kanyang plano ay kumita ng pera sa pamamagitan ng pagdudulot ng kaguluhan sa muling pagpapakita ni Dagenzot. Ngunit nang malapit na niyang hiwain ang braso ni Hero para magsalita narinig nila ang boses ng maharlikang babae sa labas na nagrereklamo tungkol sa isa sa mga lalaki. Nang marinig ito ibinaba ni Nambuko ang sandata at umalis upang hawakan ang bagay. Gamit ang pagkakataong ito niluwagan ni Hero ang lubid sa isang paa at inalog-alog ito hanggang sa mahulog ang emblem na nakuha niya sa lungsod mula sa kanyang boot. Ginagamit niya ang emblem para putulin ang lubid at pinalaya ang sarili. Samantala nakita ni Dr. Buffalofa ang pabango ni Serito at sinundan ito ng kakaibang makinang parang aso hanggang sa marating niya si Hero. Tinanong ng doktor si Hero kung bakit siya amoy Serito kung saan kinumpirma ni Hero na kilala niya siya. Tinanong ni Buffalofa kung nasaan siya at sinabi ni Hero na naghiwalay sila kamakailan na tinanong ng doktor kung saan sila nagkita. Lumipat ang eksena kay Shirsharo na nag-e-enjoy sa bonfire at nakikipag-inuman kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat sa kanyang hindi pangkaraniwang magandang kalooban. Bumalik kay Hero ikinwento niya ang Sand Dragon at kung paano lumapit si Serito para marinig ang tibok ng kanyang puso. Nagulat si Buffalofa na ginawa niya iyon at lumapit para pakinggan ang tibok ng puso ni Hero. Biglang naalarma ang matanda at sinabing hindi sa kanya ang puso nito. Samantala pinalaya ni Hero ang sarili mula sa mga lubid at inatake si Buffalofa ngunit nananatili siyang kalmado at patuloy na pinag-uusapan ang tungkol sa puso ni Hero na naniniwalang tadhana na sila ni Serito. Sinabi ni Buffalofa kay Hero na protektahan si Serito at sumagot siya na siya ay nakulong at pahihirapan kung hindi siya makakatakas. Pagkatapos ay binigyan siya ng doktor ng kakaibang gayuma inutusan siyang inumin ito at isipin si Serito.
Sa pag-inom nito nagsimulang lumutang si Hiro sa isang lilang aura at naglaho. Sa kanyang pagkawala sinabi ng matanda na umaasa siyang makikilala niya si Master Teo balang araw. Ilang sandali pa bumagsak si Hiro mula sa langit sa harap ng kanyang grupo na nakatingin sa kampo ni Nambuko mula sa malayo. Hinimok sila ni Hiro na umalis kaagad bago pa sila mahanap ng sinuman. Nakita ni Nambuko si Buffalofa na nakaupo sa upuan kapalit ni Hiro at tinanong kung ano ang ginawa niya sa bata. Inamin ni Buffalofa na pinakawalan niya siya dahil tulad niya nabubuhay siya para kay Sereto. Tinanong ni Nambuko kung hindi pa niya itinatapon ang bagay na iyon. Sumagot si Buffalofa na kung gugustuhin ni Nambuko maaari niya itong patayin ngunit nagbabala na marami pa siyang dapat gawin. Sinabi ni Nambuko kapag natapos na ni Buffalofa ang proyekto babayaran niya ang kanyang ginawa at umalis habang tinatanong kung ano ang iisipin ni Hiro kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Sereto. Pagkatapos nito sumilong ang grupo ni Hiro sa isang kuweba na matatagpuan sa isa sa mga inabandonang quarry ng mahiwagang bato. Doon ikinwento ng pangunahing tauhan ang nangyari at sinabi sa kanya ni Sereto na amoy siya ni Dr. Buffalofa na tinatawag niyang tatay. Pagkatapos ay lumapit si Jiro at sinabing nag-aalala siya sa sinabi ni Dr. Buffalofa na hindi sa kanya ang puso ni Hiro. Naalala ni Hiro kung paano siya pinrotektahan ni Dagonzot sa lungsod at iniisip niya kung ang tibok ng puso at peklat ni Hiro ay may koneksyon sa dragon. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay baka lumipat ang kanilang mga puso at pinuprotektahan ni Dagonzot ang kanyang puso kay Hiro. Patuloy niyang ipinaliwanag na marahil ay ipinagpalit ni Bero ang puso ng kanyang anak sa puso ng dragon 10 taon na ang nakalilipas bilang isang desperadong hakbang at iyon ang dahilan kung bakit nagawang gisingin ni Hiro ang mga kakaibang kapangyarihan sa mga sandali ng takot at sakit. Ibinunyag niya na ang mga kapangyarihang iyon ay nakatago sa puso ni Zot at tinawag ang kanyang pagbabagong anyo ng dragon ngunit itinanong lamang ni Hiro kung nangangahulugan iyon na kailangan niya mamatay para patayin si Dagonzot. Sumagot si Jiro na ito ay isang bagay na hindi nila sigurado at si Hiro ay lumayo na bigo sa ideya na kailangang harapin ang kanyang sariling kamatayan upang makumplito ang kanyang paghihiganti. Sinundan siya ni Jiro at Palupa at sinubukan ni Eren na gawin din ito ngunit sinabi ni Tumit sa kanya na hindi tama na tiktikan siya at ito ay isang bagay na pribado. Samantala si Sherry Sharo ay nakikipaglaro sa isang halimaw na tinatawag na Yellow Dog na ibinigay sa kanya ni Nambuko at inutusan niya itong hanapin si Hiro. Biglang lumitaw ang mga pulang mata mula sa balahibo ng aso at lumipad sa paghahanap ng kanilang target. Nagpaalam si Sherry Sharo sa kanila. Back with Hiro, he's sitting on the edge of a cliff when Jiro and Palupa show up. Lumapit si Palupa at sinabi sa kanya na siya ay kaibig-ibig bilang isang bata kahit na ngayon siya ay isang magulo na binata. Ipinaalala niya sa kanya kung paano siya nakakulot noon sa isang bola kapag siya ay pinapagalitan dahil sa paglabag. Patuloy na sinasabi ni Palupa na palaging ginagawa iyon ni Hiro kapag masama ang pakiramdam niya tulad ng sa libing ng kanyang mga magulang o kapag nagsasanay kasama si Jiro at nagkamali. Tinanong ni Hiro kung saan pupunta si Palupa sa lahat ng ito at ipinaliwanag na nag-aaral noon si Jiro ng magic sa gabi pagkatapos siyang sanayin at gumugol siya ng 10 taon sa pag-aaral ng magic mula sa simula upang maunawaan kung ano ang panganib ni Bero na iligtas ang kanyang anak at alagaan siya. Sinabi ni Palupa na dapat nila siyang protektahan at lagi siyang makakasama. Tinanong ni Hiro kung mananatili sila sa kanya hanggang sa makuha niya ang Grand Trova. Pagkatapos ay nagpasya siya na kung makuha niya ang kayamanan ng kanyang ama maaari niyang ipagpalit ang kanyang puso sa mga dragon at mailigtas ang kanyang sarili. Pagkatapos nito muling nagsama-sama ang grupo at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay bagamat muling nawala si Eren. Habang naglalakad narinig ni Sera ang tibok ng puso ni Hiro na sinabi ni Palupa na imposible ngunit iginiit niyang naririnig niya ito. Ginagamit ni Tummet ang sandali para tanungin kung magagamit ni Hiro ang kanyang dragon form sa kalooban ngunit tumanggi si Hiro. Samantala sinundan ng isa sa mga mata ni Shireshiro ang grupo at ipinakita sa kanya ang kanilang lokasyon. Pagkatapos ay nagtakda siya upang hanapin siya kasama ang kanyang kawal. Di nagtagal narating ng grupo ang isang bayan na nawasak na walang bakas ng mga dating naninirahan dito. Nagpasya silang tumira doon sandali para makapagpahinga. Sa paglapit nakita nila ang isang nasirang balon na natatakpan ng mga marka ng kuko. Si Jiro ay biglang nagkaroon ng kakilakilabot na pangitain mula sa kanyang nakaraan at nagpasya na dapat silang mag-imbestiga bago manatili.
Habang lumilipat sila sa pagitan ng mga gusali nakita niya ang isang alaala noong bata pa siya na nagbubunyag ng kanyang malungkot na nakaraan. Ang kanyang mga magulang ay isang dambuhala at isang tao at nang ang ibang mga dambuhala ay nakakita ng isang babaeng tao sa kanilang tahanan sinisi nila siya sa lahat ng bagay na sinisira ng mga tao at nagpasyang bitiin silang dalawa dahil sa pagtataksil sa kanilang uri. Bago mamatay sinabi ng ama ni Jiro sa kanyang nakatagong anak na ang isang tunay na bayani ay hindi kailanman binabaliwala ang isang mabuting gawa. Samantala sa kasalukuyan pumapasok si Tummet sa isa sa mga bahay upang mag-imbestiga at makahanap ng ilang mga bangkay. Maya-maya pa nahadjap ng kanyang mga mata ang dalawang pulang mata na nanlilisik sa kanya. Samantala si Jiro ay nawala pa rin sa nakaraan at inaalala kung paano siya nakatakas nag-collapse at kalaunan ay natagpuan ng ama ni Hiro na nagdala sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan si Tummet ay naubusan ng takot matapos mapagtantong nasa loob pa rin ang pumatay at sumigaw para tumakas ang iba. Sa likod niya ay makikita ang isa pang orc-human fusion na humahabol sa kanya. Ipinaliwanag ni Hiro na isa ito sa mga eksperimento ni Nambuko. Sinubukan ni Jiro si Hiro gamit ang kanyang malaking espada ngunit nabigo siyang matamaan dahil sa kanyang nasugatan na estado. Sinubukan ni Hiro na pigilan si Jiro ngunit muli siyang naglunsad ng pag-atake sa halimaw at sa pagkakataong ito ay itinapon na parang basahang manika. Hinahabol ng kalaban si Hiro na sinubukang buhayin ang kanyang dragon form ngunit nabigo pagkatapos ng maraming pagsisikap. Muling sumugod si Monster upang salakayin si Hiro ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa ni Jiro ang isang hiwa sa tagiliran ng halimaw. Sa ibang lugar nakipagkita si Eren kay Shireshiro upang magbigay ng karagdagang impormasyon kay Nambuko ngunit iniwan nila ang kawawang Shireshiro sa labas at isinara ang pinto. Mag-isa sa kanya ipinahayag niya na si Hiro ay anak ni Bero at nasa loob niya ang puso ng dragon. Hindi nagtitiwala si Nambuko kay Eren at nagtanong kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Tumugon siya na gusto niya ng gantimpala para sa pagiging isang mabuting babae at pagbibigay sa kanya ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Upang pasalamatan siya binigyan siya ni Nambuko ng isang bagay na tinatawag na Alshina at sinabi sa kanya na kung si Hiro ay anak ni Bero pupunta siya para sa Grand Trova. Pagkatapos ay tinawag ni Nambuko si Shireshiro sa silid habang hinihiling niya sa kanya na patayin si Hiro at agad itong pumayag. Nang maglaon ginamit ni Eren ang pilak na ibinigay sa kanya ni Nambuko at nakarating sa nayon na tinutuluyan ng grupo. Huminto ang grupo sa Bakano na isang estasyon kung saan nagsasalubong ang iba't ibang kalsada at maraming tindahan. Gustong bumili ni Hiro ng espada ngunit nagbabala si Palutena na dapat ito ay mura dahil kakaunti lang ang pera nila at mahabang paglalakbay. Nakarating sila sa isang inn kung saan plano nilang manatili saglit ngunit kailangan nilang magluto at kumain sa kanilang silid upang makatipid. Sinubukan ni Hiro ang ilang espada sa shop hanggang sa makakita si Jiro ng mas maikli at magaan na talim na mas nababagay sa kanya. Ang bida ay excited na inindayog ito ipinakita ito kay Sereto na umamin na medyo nakakatakot ngunit nagpasya siyang kunin pa rin ito. Palamuti at huminto sa harap ng tindahan. Sinusubukan ng nagbebenta na kumbansihin silang bilhin ito at nag-aalok pa ng diskwento ngunit ito ay masyadong mahal kaya ipinakita ni Sereto kay Hiro ang barya na ibinigay nito sa kanya at sinabing gusto niya ang makintab na bato na iyon kaya hindi na kailangang bilhin siya ng kahit ano. Umalis sila sa tindahan at nakipagkita kay Jiro. Samantala pumunta si Eren sa isang tindahan ng armas at bumili ng 5 enchanted arrow na may mga mahiwagang buntot na may kakayahang madaling ibagsak ang isang malaking halimaw. Nang gabing iyon nagtipon ang grupo para sa hapunan at tinalakay ang sinabi ni Buffalo tungkol kay Master Teo kung saan natuklasan ni Hiro na si Teo ay doktor ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Sereto na kilala niya siya at magkaibigan sila na ikinagulat ng lahat. Iminumungkahi ni Tamit na makipagkita kay Teo para makakuha ng karagdagang impormasyon. Dahil doon nagpasya silang lahat na hanapin ang doktor simula bukas at magtungo sa kanilang mga silid upang matulog habang si Sereto ay nasa kanyang silid pa rin hawak ang barya sa kanyang kamay. Nag-usap sina Jiro at Hiro tungkol sa nakaraang bayan at tinanong ni Hiro kung bakit siya iniligtas ni Jiro na sinagot ni Jiro na trabaho lang niya ito. Nang tanungin niya kung bakit hindi siya natutulog ang sabi ni Hiro ay dahil may dragon siya sa loob at hindi siya mapakali. Ngunit sa gabing iyon may kakaibang nagsimula. Isang anino sa lungsod ang nagsimulang gumalaw at lumaki. Gumagalaw muli ang kakaibang anino at inatake ang isang pusa na natutulog sa malapit na iwan lamang ang kampana nito.
Di nagtagal narinig ang mga pagsabog sa labas ng inn at ang grupo ay nagmamadaling lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Isang anino na hugis dragon ang sumisira sa mga bahay at sumisipsip ng mga taong nahahawakan nito gamit ang mahahabang paa nito. Ang ating bida ay tumatakbo patungo sa plaza upang masdan ang anino at magtaka kung si Dagenzat ba iyon. Samantala ang anino ay lumalim pa at patuloy na nilalamon ang mga taga-nayon. Nagmamadali si Hiro na salakayin ito na ikinabahala ni Sereto at iba pa ngunit pinigilan siya ni Jiro. Sa sandaling iyon inatake ng anino si Hiro ngunit itinulak siya ni Jiro sa isang tabi at sinaksak ang lupa upang pigilan ito. Iniiwasan ng anino ang kanyang pag-atake at sa halip ay nahuli siya. Sinubukan ni Sereto na tumulong ngunit pinigilan siya ni Tamit. Lalo siyang nag-alala nang mapagtanto niyang hindi si Dagenzat ang nilalang. Pagkatapos lumabas si Shersharo sa tabi ni Hiro at nalaman namin na ang halimaw ay isang imbensyon ng Nambuko na ginawa ni Buffalopo at ibinigay sa kanya. Samantala si Sereto at ang grupo ay patuloy na tumatakbo papunta kay Hiro hanggang sa isang pagsabog ang nangyari malapit sa kanila. Inutusan ni Shersharo ang nilalang na pinangalan ng Dako na kainin si Jiro habang itinutok niya ang dulo ng spike ng kanyang payong sa puso ni Hiro. Nakahinga si Buffalopo nang makita si Sereto sa pamamagitan ng salamin. Si Nambuko na nakatayo sa likuran niya ay nag-utos sa kanya na bantayan si Hiro. Sinabi ni Buffalopo na hindi nila siya dapat patayin dahil siya ang tadhana ni Sereto. Sa kabilang panig si Shersharo ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Hiro ngunit hinawakan niya ang kanyang sandata bago ito tumusok sa kanyang dibdib at nakuryente siya sa pamamagitan nito. Natuklasan namin na ang plano ni Nambuko ay ilagay sa panganib ang puso ng dragon upang lumitaw si Dagenzat. Patuloy na itinutulak ni Shersharo ang kanyang sandata patungo sa puso ni Hiro ngunit sinigawan siya nito na huwag saktan si Jiro na nakakagambala sa kanya. Nagagawa pa rin niyang tusukin ng bahagya ang balat nito na nag-trigger sa kanya sa isang ganap na siklab ng galit at na-activate niya ang kanyang dragon form at itinapon siya pabalik ng may manipis na enerhiya. Samantala nalilito si Buffalopo kung aling kapangyarihang panloob ang dapat niyang gamitin. Napapaligiran ng madilim na kidlat na kaharap si Hiro sa mga gwardya ni Nambuko na lumilitaw mula sa mga anino. Nakalaya si Jiro na nilamon pa rin ang anino gamit ang lumilipad na palaso na ipinadala ni Eren. Inutusan ni Shersharo si Dako na salakayin si Hiro at ang anino ay sumugod sa kanya sinusubukang lumunin siya ngunit ang mga kapangyarihan ni Dagenzat ay nasira ito sa maliliit na piraso na ikinagulat ng lahat. Biglang nagsimulang umusbong ang mga kuko ni Dagenzat at tila naglalabanan sa buong anyo nito. Sa kabila ng kanyang mainit na estado si Hiro ay humawak ng espada at likas na hinampas ang dragon ngunit sa halip ay tinamaan si Jiro. Si Shersharo at ang kanyang koponan ay umatras at ang lahat ng mga surveillance camera na nanunood kay Hiro ay sumabog sa harap ng Buffalopo at Nambuko. Nagkamalay si Hiro at biglang nakaramdam ng matinding sakit si Serto. Makalipas ang ilang sandali lahat ay sumugod kay Jiro na kahiga sa isang pool ng dugo at napagtanto ni Hiro ang kanyang ginawa at nagsimulang umiyak. Kinaumagahan si Jiro ay nagpapahinga sa kama malubhang na sugatan at hinugasan nina Sereto at Hiro. Si Hiro ay nakonsensya at nalulungkot sa pag-atake sa kanya. Samantala sa kusina nagpahayag ng kawalang kasiyahan si Palutba sa lasa ng pagkaing inihanda niya. Biglang nagising si Jiro na nakakaramdam ng ginhawa. Sa kabila ng paggaling ng bayani napansin ni Jiro ang amoy ng luto ni Palutba at kinikilala ang kanyang pagsisikap. Nakonsensya ang bayani sa pag-atake kay Jiro ngunit tiniyak sa kanya ni Jiro at Palutba na ang pag-atake ay hindi niya tunay na pagkatao. Gayunpaman ang bayani ay labis na naapektuhan ng kaganapan at nakadarama ng kalungkutan sa pinsalang nagawa. Nadagdagan ang kanyang pag-aalala nang binalaan siya ni Sereto tungkol sa mga panganib ng paghilom ng mga sugat ni Jiro. Iminumungkahi ni Hiro kay Jiro na magpahinga ngunit nababahala siya na ang anyo ng dragon ni Hiro ay mapanganib at kung patuloy niyang gagamitin ito isang araw ay hindi niya magagawang kanselahin ang pagbabagong anyo at mananatili sa ganoong paraan magpakailanman. Pagkatapos humiga si Jiro at iminumungkahi na tanungin nila si Master Theo kung may alam siya tungkol dito at nawala ng malay muli. Samantala lumitaw ang isang salungatan sa pagitan ni Palutba at Mumu tungkol sa mga bihirang surferia herbs na kailangan para sa paggamot ni Jiro at umalis si Mumu nang hindi nagbibigay ng gamot. Iminumungkahi ni Tamit na bumalik sa Healing Springs ngunit natatakot si Palutba na maaaring hindi ito sapat.
Pagkatapos ay ipinakita ni Eren ang isang solusyon at itinuro sila sa Corero Aroa Canyon Valley kung saan matatagpuan ang mga halamang gamot. Agad na lumabas sina Hiro at Serito para simulan ang kanilang paglalakbay. Samantala si Nambuko ay tumatanggap ng napakalaking order para sa mga armas, bala at baluti mula sa iba't ibang kaharian at humihiling pa ng maling impormasyon na maipakalat na ang isa sa mga bansa ay nahuli ang dragon upang madagdagan ang takot at mapalakas ang mga benta. Si Shirisharo ay nakakulong sa kanyang silid kasama ang Yellow Dog at nakikipag-chat dito. Sa kabilang banda nagpahayag ng pagkadismaya si Hiro sa malayong distansya na dapat nilang lockeran, ngunit tiniyak ni Serito na sa kabila ng haba ng paglalakbay mahahanap nila si Sereforia at magiging okay siya. Samantala si Eren ay nasa ina nag-aalaga kay Jiro nang lumapit si Tommen sa grupo at nagpahayag ng kanyang mga hinala tungkol kay Serito na nagsasabing hindi siya kumakain at ngumingiti. Curious din siya kung bakit laging alam ni Shirisharo kung nasaan sila. Itinuro niya na si Buffalopa ay nakikipagtulungan kay Nambuko at si Serito ay konektado sa kanya kaya hindi siya nagtitiwala sa kanya, ngunit wala silang anumang patunay kaya't iminungkahi ni Palutba na siya ay manahimik at tumuon muna sa pagbawi ni Jiro. Bumalik sa kanya narating ni Hiro at Serito ang lugar kung saan matatagpuan ang damo, ngunit ito ay napakalayo sa ibaba. Sinabi ni Hiro kay Serito na maghintay sa itaas, ngunit tumanggi siya at sumama sa kanya determinadong tulungan si Jiro. Pagkaraan ng ilang oras na paghahanap sa sahig ng canyon wala silang nakita hanggang sa lumabas ang isang higanteng may sungay na poloko mula sa matataas na damo at inatake sila. Itinulak ni Serito si Hiro nang hindi niya maabot at sabay silang tumakas na dula sa lupa habang nagsisimula ng umulan. Pagkatapos ay nakita ni Serito ang isang punso ng lupa at nakita ang kinakailangang halaman sa itaas. Tuwang-tuwang tumakbo ang bida para umakyat para kunin ito. Samantala pinag-uusapan ni Kamit ang tungkol sa pag-atake ng anino kay Hiro at iniisip kung inutusan ni Nambuko si Shirisharo na hulihin siya muli. Ibinunyag ni Eren na sa pagkakataong ito ay inutusan niya itong patayin si Hiro at ipinaliwanag niya na narinig niya mismo si Nambuko at nagawa niyang tiktikan si Nambuko gamit ang isang alchina. Sinabi niya na baka gusto ni Nambuko na maunawaan ang relasyon ni Hiro at Dagenzob na sa wakas ay naiintindihan ni Palutba kung bakit silang lahat ay pinagsama. Bumalik doon sinubukan ni Hiro na hilahin ang damo mula sa lupa ng buong lakas ngunit nabigo. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa at lumitaw ang isang malaking pagong at napagtanto niya na ang bundok kung saan tumutubo ang damo ay talagang shell ng pagong. Samantala sa wakas ay ipinaliwanag ni Eren sa iba kung bakit kailangan nilang magmadali at pumunta sa lupain kung saan gustong mamatay kung gusto niyang makuha ang Grand Trova upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Ibinunyag niya ang mga maling alingaw-ngaw tungkol kay Dagenzob sa tatlong kaharian na nagpapaalala kay Palutba ng diskarte ni Nambuko na magdala ng kaguluhan at magbenta ng higit pang mga armas. Nagpupumilit pa rin si Hiro na makuha si Sereforia habang ang higanteng pagong ay nagsimulang maglakad na nakadagdag pa sa kaguluhan. Sumasang-ayon si Eren kay Palutba at ipinaliwanag na sa pagtaas ng demand para sa mga armas tumataas din ang presyo ng mga Magic Stone at lihim na kinokontrol ni Nambuko ang presyo ng mga Magic Stone kaya mabilis siyang yumaman. Sinusubukan pa rin ni Hiro na kunin ang halaman ngunit nadulas mula sa itaas na huhulog muli. Pinuri ni Eren ang desisyon ni Hiro ngunit nag-aalala siya na kung magpapatuloy ito magkakaroon ng digmaan sa buong kontinente at imposibleng tumawid sa larangan ng digmaan upang maabot ang Nambuko. Dapat silang magmadali upang mahanap ang Great Trova upang ipaghiganti ang kanilang mga magulang at tapusin ang lahat. Nang magbiro si Palutba tungkol sa kung ano ang gusto niyang kapalit, casual niyang tinatanggal ito. Sa kalaunan nakuha ni Hiro ang damong tinatawag na Sereforia ngunit nahulog siya mula sa pagong at sinalo siya ni Serve ito sa kanyang mga bisig. Natatawa siya habang hawak siya at habang pababa sila sinabi niya sa kanya na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti. Saglit na tumingin sa ibaba si Sarado ngunit muling ngumiti at ang dalawa ay nagbahagi ng masayang sulyap. Sa sandaling bumalik sila sa bahay gumagana ang gamot na ginawa sa Sereforia at nagsimulang gumaling si Jiro. Nakita namin si Tamit na ginagamit ang alchina ni Eren para makipag-usap kay Peshet at nabigla kaming makarinig ng kakaibang balita. Samantala pinasalamatan ni Jiro si Hiro sa pagligtas sa kanya at hinahangaan din ni Sarada ang kanyang pagsisikap. Sa sandaling iyon bumalik si Tamit sa silid at ibinalik si alchina kay Eren pagkatapos ay ibinahagi ang kakilakilabot na balita na sa kanyang lungsod ang mga tao ay pinagsamantalahan upang magtrabaho sa mga minahan.
Nakatakda silang mamatay at walang makakarating sa kanila ng pagkain. Tinanong niya si Eren kung may naganap na digmaan ano ang magiging kapalaran nang nagsisimula siyang umiyak at nangakong makuha ang Great Trova para sa kanila. Nang makita siyang ganito napaluha rin si Sarada. Hiro asks Palupa for details. Nagpa siya ang grupo na magpahinga at maghanda para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. Pagkalipas ng ilang oras umalis ang lahat sa nayon at sinabi ni Tamit kay Palupa na sa palagay niya ay hindi na siya nababahala sa presensya ni Sarada dahil nakita niya ang mga luha sa mga mata nito nang siya ay umiiyak. Habang naglalakad pa sila ipinaalam ni Jiro kay Hiro na nakatira si Master Teo sa mga banal na bundok na ito. Nalilito si Hiro tungkol sa pakikipagkita kay Teo dahil nag-aalala siya tungkol sa paparating na digmaan. Tiniyak sa kanya ni Jiro na bago makuha ang Grand Trova mas makakatulong para sa kanila ang pakikipagkita kay Teo. Sa kanilang pag-akyat sa mga banal na bundok isang kakaibang matandang lalaki na may berdeng buhok at matalas na tainga ang lumitaw na lumulutang sa tabi ng grupo ni Jiro at Palupa at kinilala nila siya bilang Master Teo na nagtanong kung dinalhan nila siya ng anumang regalo. Ngunit nang makita niya si Sarada nakalimutan niya iyon at niyakap niya ito dahil magkakilala na sila noon pa man. Ang pagyakap ni Sarada kay Master Teo ay nagdulot ng inis at natarantang si Hiro. Pagkaraan ng ilang sandali dumating ang grupo sa isang kuweba kasama si Master Teo na nagpahayag na parehong sina Buffalopa at Bera ay kanyang mga estudyante. Dahil doon pumasok siya sa loob kasama si Sarada nagrereklamo pa rin tungkol sa hindi nakakakuha ng anumang mga regalo. Sa loob ng kuweba sabay silang umupo at sinabi ni Jiro sa kanya ang tungkol sa anyo ng dragon ni Hiro at ang dahilan ng kanilang pagpunta doon. Biglang ginamit ni Teo ang kanyang kaluluwa na lumalamon ng apoy na isang imitasyon ng apoy ni Dagon Z ngunit hindi nila nilalamon ang anumang kaluluwa. Ibinunyag niya na alam niya ang balbago kung saan hindi mabilang na mga kaluluwa ang nawala ang lupa ay nasunog at ang puso ni Dagon Z ay pinalitan ni Hiro. Tinanong niya si Hiro tungkol sa kanyang nararamdaman kung saan ipinahayag niya ang kanyang nais na ipaghiganti ang kanyang mga magulang bago mangyari ang isang bagay sa kanyang katawan. Biglang hinarap ni Hiro ang guro tinanong kung bakit wala siyang ginawa para iligtas ang kanyang mga magulang at maiwasan ang trahedya ng labanang iyon ngunit sinagot ng wizard na kung paanong hindi mapigilan ng isang tao ang inang kalikasan hindi rin mapipigilan ng mga tao ang isang masamang dragon. Pagkatapos ay tumayo ang matanda at sinabihan si Hiro na sumama sa kanya dahil magsasanay sila ng mahika ngunit nakakainis si Hiro dahil siya ay isang eskrimador hindi isang salamangkero ngunit pinatahimik siya ni Jiro at sinabi sa kanya na maaaring ituro niya sa kanya ang ilang paraan upang mahawakan ang anyo ng dragon. Bago simulan ang pagsasanay sa labas inalis ni Master si Jiro at pati na rin si Timet sa palusot na kailangan niya ng tubig at karne at umalis din sandali si Eren. Una tinanong ng guro si Hiro tungkol sa antas ng lupain at sinabihan siyang humakbang pasulong sa isang tuwid na linya. Sumunod binigyan niya siya ng papel na may mukha ni Sarada na iginuhit niya at hiniling kay Hiro na lumutin at patagin ito ng ilang beses bagamat hindi niya maintindihan kung bakit. Samantala si Eren ay nakikinig mula sa isang malayong burol kasama ang kanyang Alshina sa pinakabagong balita sa digmaan na narinig na ang lahat ng mga kaharian ay nagtaas ng kanilang mga bandila tinipon ang kanilang infantry at kinansela ang lahat ng mga sesyon ng pagsasanay. Siya ay nag-aalala at napagpasyahan na ang digmaan ay malapit nang magsimula. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay inutusan ng Paper Master si Hiro na itapon ito ngunit tumanggi siya. Lumapit si Sarada kay Hiro at hiniling na makita ang drawing niya at nang ipakita niya ito sa guro kakaiba silang tumingin dito dahil sa kanilang relasyon. Samantala si Jiro ay nanghuhuli ng mabangis na hayop para sa karne at pabalik na siya sa kuweba. Para sa susunod na pagsubok hiniling ni Teo kay Hiro na pumili ng isang bato at ginawa niya ito bagaman sinamantala ni Sarada ang pagkakataon na ipakita sa kanya ang barya na ibinigay niya sa kanya. Sinabi niya na ito ang batong ibinigay niya sa kanya. Dito ang master ay tumugon na ito ay napakaganda at nababagay sa kanya. Pagkatapos sinabihan ng matanda si Hiro na pumili kung saan niya gustong mahulog ang bato at ginawa niya iyon ngunit hindi ito mahuhulog kung saan niya gusto. Gayunpaman itinutuwid siya ng guro at sinabi na ito ang eksaktong lugar kung saan ito nahulog. Sa sandaling iyon binyantaan ni Hiro ang guro gamit ang kanyang espada at pinagalitan siya ni Palupa ngunit sa wakas ay nagpa siya ang matanda na magsanay ng kaunti gamit ang espada sa tabi niya. Lumipat ang eksena kay Cherishuro na nakaupo kasama ang kanyang dilaw na kalapati nang dumating ang kanyang bantay na nagtatanong tungkol sa kanyang kapakanan.
Samantala si Theo ay nakatayo sa harap ni Hiro at kumuha ng isang bagay na hindi nakikita gamit ang kanyang mga kamay na tinawag niyang Coco Blade at naglunsad ng isang slash patungo sa mahiwagang tauhan ni Sarada at tinamaan ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay magic kahit na tinawag niya itong espada at hiniling kay Hiro na subukan din itong gamitin. Ginaya ni Hiro ang master at nagkunwaring kumukuha ng isang uri ng invisible sword at naglulunsad ng slash sa isang tuwid na linya na nagtatapos sa pagputol ng kalapit na bato. Iniisip ni Hiro na ito ay isang pag-aaksaya ng oras ngunit binabati siya ng guro at nagpatuloy sila sa pagsasanay ng ilang oras habang ang iba ay gumagawa ng iba't ibang gawain hanggang sa lumubog ang gabi at ang lahat ay nagpahinga pagkatapos ng mahabang araw na puno ng mga aktibidad. Samantala si Cherishuro ay labis na nanlulumo at nagkulong sa kanyang silid nang biglang may pumasok na gwardya at pinaponte siya sa Nambuko. Pinag-uusapan ni Jiro at Theo si Hiro at kung gaano siya kamukha ng kanyang ama na si Bero. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiro na si Hiro ay kulang sa sword talent kung saan si Jiro ay sumang-ayon sa kanya at ipinahayag na kahit na matapos ang 10 taon ang mga kasanayan sa espada ni Hiro ay mahina ngunit ang kanyang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang mga magulang ay malakas at iyon ang dahilan kung bakit nananatili pa rin sila sa paglalakbay na ito. Ngunit pagkatapos mag-aral ng mahika sa loob ng maraming taon nalaman niya na si Hiro ay may malaking potensyal para sa mahika at ito ay tunay na mapalad dahil ang isang ordinaryong tao ay hindi nakayanan na magdala ng puso ng dragon. Ipinagpatuloy ng guro ang pagsasabi kay Jiro tungkol sa kapangyarihan ni Hiro at binalaan siya na siya ay lubhang mapanganib na nagpapaliwanag na noong inilunsad niya ang unang invisible sword attack ang slash ay nahati ng hindi nahahawakan ang mga tauhan ni Serito at tinusok ang matanda na halos pilitin siyang ipagtanggol ang sarili. Inihayag din niya na sina Serito at Hiro ay bahagi ng isang nakatakdang mag-asawa na dapat palaging manatiling nagkakaisa na labis na ikinagulat ni Jiro. Samantala nakipagkita si Cherishuro kay Nambuko na masayang niyakap siya at dinala siya sa ibang lugar na iniiwan ang natitirang trabaho sa Buffalapa. Kinaumagahan muling hinarap ni Hiro ang isa sa mga kakaibang hamon ni Theo ngunit nauwi sa galit at gusto nang umalis. Nang marinig ang kanyang pagrereklamo nagising ang lahat mula sa pagtulog nagtatanong tungkol sa bagay na iyon. Nang si Hiro ay papasok na sa loob nag-propose si Theo ng isang pagsusulit sa pagtatapos at pumayag si Hiro kaya't hiniling niya sa kanya na putulin siya ng isang espadang Coco mula sa kanyang kinatatayuan ng hindi gumagalaw. Inis dahil naniniwala siyang hindi siya makakagamit ng magic naghanda si Hiro at naglulunsad ng slash ngunit tila walang nangyari. Gayunpaman ang matanda ay nagsimulang magreklamo ng husto sinabing siya ay nasaktan at ipinahayag na si Hiro ay nagtapos at maaari nang umalis. Nagpaalam ang lahat kay Theo at umalis sa kuweba. Habang lumalayo ang grupo ipinakita na talagang pinrotektahan ng matanda ang kanyang sarili mula sa malakas na pag-atake gamit ang defensive magic at napagpasyahan na si Bero sa pamamagitan ng pagpapalit sa puso ng kanyang anak ng dragon ay napanatili ang kontrol sa kapangyarihan. Sa gayon nagpatuloy ang paglalakbay ng grupo na dumaraan sa mga lungsod, ilog at kagubatan hanggang sa marating nila ang Mordek Desert kung saan naroon ang kanilang destinasyon. Huminto sila roon ng ilang oras nag-uusap tungkol sa kung gaano katagal bago makatawid sa disyerto. Nagsimulang tumakbo si Hero sa disyerto nang lumitaw ang isang kaaway na ibon at tinapos siya ni Jiro ng isang sword slash. Nagtataka si Timet kung paano laging alam ng mga kaaway ang kanilang lokasyon at sa sandaling iyon ay nag-activate ang All-Shin na device ni Eren at narinig nila ang boses ni Nambuko na humihingi ng intel. Sa wakas ay nahayag na si Eren na isang taksil nakapasok sa grupo at natagpuan ang kanyang sarili sa malubhang problema. Kinuha niya si All-Shin mula sa lupa at hiniling sa kanya ng grupo na magpaliwanag. Hindi niya itinatanggi ang anuman at ibinunyag na siya ay isang impormante para sa Nambuko. Seryosong pinag-iisipan ni Jiro na patayin si Eren at itinutok pa niya ang kanyang espada sa kanya sa isang segundo ngunit sa huli ay napagpasyahan na ito ay walang kabuluhan. Lahat ay tumingin kay Eren na may pagkabigo at galit at nagsimulang maglakad palayo sa disyerto sa kabila ng kanyang babala na ang landas sa hinaharap ay napakahirap. Nakita namin na susundin ni Shirisharo ang isa sa mga utos ni Nambuko. Nang sinubukan siyang pigilan ng kanyang bantay tumugon siya na tutuperin niya lamang ang kagustuhan ni Nambuko at hiniling kay Polyubad na buhayin ang kanyang imbensyon. Biglang pumasok si Shirisharo sa isang uri ng kristal na kapsula. Sa sandaling pumasok siya pinaandar ni Buffalapa ang makina at ang mga kristal na kapsula ay nagsimulang kumikinang na labis na ikinagulat ng bantay.
Bumalik kasama si Hiroshima at ang kanyang grupo ay naglalakad sa impyernong disyerto halos hindi nagtitiis sa matinding init. Samantala nakikita natin na ang isa sa mga kaharian ay naghahanda para sa huling labanan sa lahat ng mga bansa. Sinusundan niya ang maling impormasyon na ibinigay ni Namboco. Ang hari ay nagsasalita tungkol sa kanyang kaaway na kaharian ng Amoria kung saan ang Haring Alvarez ay nakipag-alyansa sa hari ng Aishofen upang magdala ng kaguluhan sa kontinente kasama ang Dagenzod. Kaya naman nagpasya si Haring Karisto na pakilyusan ang kanyang mga tropa sa neutral zone upang iligtas ang mga tao at wakasan ang lahat. Nang sumapit ang gabi nagkampo si Hiro at ang kanyang grupo sa gitna ng disyerto ngunit mas maraming problema ang kanilang nararanasan dahil ang mga gabi sa mga naturang lugar ay napakalamig hindi tulad ng hindi matiis na init sa araw. Tinanong ni Polyubod ang distansya sa lupain kung saan namamatay ang mga hangarin at sumagot si Jiro na dapat silang maghanda na magpalipas pa ng 3 gabi sa disyerto. Sa isang sandali nakita natin na ang kaharian ng Kalye Amoria ay naniniwala din na ang iba pang 2 kaharian ay nag-alyado sa paggamit ng dragon kaya't inutusan niya ang lahat ng kanyang mga sundalo na pumunta sa Balbago at pigilan sila sa anumang paraan. Kinaumagahan ng grupo ay patuloy na naglalakad sa disyerto at halos wala ng tubig. Biglang nahulog si Palupa sa isang bitag na ginawa ng isang higanteng sandworm na tinatawag na Jangalo. Nang malapit na siyang kainin ng halimaw biglang sumulpot si Eren at naghagis ng lubid para hilahin siya palabas. Kahit na iniligtas niya si Palupa nagalit si Hiro nang makita siya at sinabihan siyang umalis. Binalaan sila ni Eren tungkol sa maling paraan at ipinakita sa kanila ang katawan ng isang patay na halimaw bilang tanda ng panganib. Kasabay nito ang kaharian ng Aishofen ay nahulog sa bitag ni Namboco sa pag-aakalang 2 pang kaharian ang nagsama-sama. Bumalik sa disyerto isang malaking sandstorm ang tumama at naghihiwalay sa grupo. Nagising si Palpapa sa tabi ni Eren na nagmumungkahi na maghanap ng oasis habang nakita ni Jiro si Tommit na mahina at nag-iisa. Natagpuan ni Hiro ang kanyang sarili kasama si Serito sa gitna ng nagliliyab na disyerto. Tinanggihan ni Palpapa ang tulong ni Eren ngunit hindi nagtagal ay nag-collapse siya dahil sa pagod at kinabukasan ay nagising siya na mas mabuti ang pakiramdam salamat sa kanya. Nakita ni Serito na lumalala ang kalagayan ni Hiro kaya bumangon siya para maghanap ng tubig at ibinigay ito sa kanya sa tamang oras. Ang 2 brute ay dahan-daang nagsasama-sama sa oasis kung saan tinulungan nila si Tommit. Sa kabilang panig si Sherry ay lumilitaw sa harap ni na Serito at Hiro na mukhang mas malakas pagkatapos siya ay pinagsama sa isang dilaw na aso. Kinukutya niya ang mahinang estado ni Hiro at pinatumba si Serito para makuha si Hiro at i-teleport siya sa Namboco gamit ang Magic Stone. Samantala ang mga bansa ay nagtitipon ng kanilang mga hukbo sa Balbago naghahanda para sa huling labanan sa parehong lugar tulad ng 10 taon na ang nakalilipas. Nang magising si Hiro nakita niya ang kanyang sarili sa harap ni Namboco at Shireshiro. Sa kabila ng lahat ang kayamanan lang ng kanyang ama ang kanyang inaasikaso at hinihingi niya ito pabalik. Binunot niya ang kanyang espada at sinubukang hampasin si Namboco ngunit hinaranggan siya ni Namboco at pinagbantaan na nagpapakita na kilala na nila ang isa't isa. Ipinaliwanag ni Namboco na naruroon siya sa sakuna sa Balbago kung saan nakuha niya ang trova. Ipinagtapat niya na siya ang nagpaputok ng palaso na samugat kay Bero at pumihil sa kanya sa pagtatatak ng dragon. Ibinunyag niya na noon pa man ganoon din ang plano niya ang magdala ng kaguluhan para gugulin ng mga bansa ang lahat ng kanilang kayamanan at siya ay yumaman. Inakusahan siya ni Hiro ng pagpatay sa kanyang mga magulang ngunit itinanggi ito ni Namboco at inilipat ang sisi kay Dagenzed. Pagkatapos ay tinanong niya si Hiro kung ano ang pakiramdam ng dalhin ang puso ng dragon na pinaniniwala ang patay na sa loob ng 10 taon. Naalala niya kung paano siya nakatakas ng hindi nasaktan salamat sa isang kristal ng dugo mula sa isang dragon at nabighani sa masamang kapangyarihan ng apoy ni Dagenzed. Hinahangaan niya ang kapangyarihan at kagandahan ng masamang dragon. Inakusahan siya ni Hiro na niluwalhati ang isang bagay na naging sanhi ng pagkamatay ng daan-daan kabilang ang kanyang mga magulang. Muli naglunsad si Hiro ng isang pag-atake ngunit nabigo kung saan ipinahayag ni Namboco ang kanyang intensyon na hindi niya papatayin si Hiro dahil ang pagkontrol sa dragon ay nakasalalay sa kanyang pagiging buhay. Samantala sinubukan ng grupong disyerto na hanapin sina Hiro at Serito gamit ang aparato ni Eren at biglang narinig nila ang boses ni Serito ng mahina at nagsimulang tumakbo sa direksyong iyon. Natagpuan nila siyang nag-iisa sa isang higanteng crystallized na bato kasama ang kanyang magic staff.
Nag-aalala si Jiro sinabing ang kanyang mga aksyon ay maaaring makaakit ng isang dragon at iginiit na tulungan siya. Gayunpaman patuloy niyang hinahampas ang bato at tinatawagan si Hiro hanggang sa maputol ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay lumitaw ang isang dragon ng buong bilis. Ibinuko ng dragon ang bibig nito at kinuha si Sereto kung saan tumakbo si Jiro para salakayin ito. Biglang ibinuko ng dragon ang bibig nito at ipinakita si Sereto na nagsabi sa kanila na kaibigan niya ito at dadalhin sila nito kay Hiro. Naalala tuloy ni Palupa na noong una nilang pagkikita ay lumabas din siya sa bibig ng isang dragon. Nakita namin ang lahat na lumilipad sa ibabaw ng disyerto sa pulang dragon kasama si Sereto na nakaupo sa loob ng bibig nito. Samantala nakipag-usap si Nambuko kay Buffalopa upang magtanong tungkol sa mga paghahanda at sinabi ng doktor na ang mahika na natitira sa globo ni Jirukiya ay i-compress sa kanilang Mega Magic Reactor at pagkatapos ay ipapadala nila ang mga reactor na ito sa Balbago. Kailangan lang nilang idagdag ang sealing pressure sa device na ginagawa nila para masakop ang kontinente. Gayunpaman nagbabala si Buffalopa na kakailanganin nila ang lahat ng enerhiya mula sa mansyon upang makuha ang kinakailangang kapangyarihan at sumang-ayon si Nambuko. Sa sandaling iyon nakita ng doktor ang isang bagay na kakaiba sa kanyang radar at pagkatapos ay nakita namin ang grupo na sumusulong sa dragon. Habang patuloy silang sumusulong sa dragon patungo sa mansyon nagkomento si Temek na ito ay mas katulad ng isang mansyon na kahawig ng kastilyo ng demonyo. Ipinaliwanag ni Eren na minsan itong pinamunuan ng isang tinatawag na Jerukiyes. Biglang isang malaking sibat ang binaril mula sa base ng kaaway na bigong nasugatan ang dragon na bumagsak na patay sa mas mababang bahagi ng kuta. Ang grupo ay namamahala upang itago sa oras habang ang mga kampa ni Nambuko ay lumalapit. Ang mansyon ay mas mataas at walang paraan upang maabot ito dahil hindi na nila magagamit ang nuno. Sa sandaling iyon bumukas ang isang portal at lumitaw ang Buffalopa na tumatawag kay Sereto. Nang makita siya nito ay mabilis itong lumapit. Tuwang-tuwa ang doktor na makita ang kanyang anak na babae at sinabi sa kanya na kailangan nilang umalis kaagad kaya lumikha siya ng isa pang portal at lahat ay nakatakas sa tamang oras. Sa sandaling ligtas na sila si Jiro at ang iba ay nagtataka kung si Sereto ay talagang anak ni Buffalopa ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang nilikha ay sa kahilingan ni Nambuko. Hindi maintindihan ng grupo kung ano siya ngunit nilinaw ng doktor na siya ay isang mahiwagang manika na nilikha niya. Nang marinig ito hiniling ni Paluba na aminin kung alam niya at ang bata ay tumugon na siya ay nagkaroon ng kanyang hinala-alam kahit papaano ay hindi siya katulad nila. Masama ang pakiramdam ni Paluba dahil hindi niya namamalayan ng mas maaga sa kabila ng hindi niya napansin. Tinanong ni Jiro ang dahilan ng pagkakalikha ni Sereto. Ipinaliwanag ni Buffalopa na si Nambuko ay naruroon sa pinakadakilang labanan ng Balbago 10 taon na ang nakararaan ngunit sinabi ni Jiro na imposible iyon dahil siya lamang at mga bayani ang nakaligtas sa dragon at sa mga apoy nito na lumalamon sa kaluluwa. Inihayag ni Buffalopa na nakaligtas siya salamat sa kristal ng dugo ng dragon na nabuo sa dugo ni Daijinzo. Pagkatapos ay ikinwento niya kung paano hiniling sa kanya ni Nambuko na lumikha ng pinakadakilang mandirigma na may mga kristal na iyon isang taong lalaban pa sa isang lugar na puno ng apoy ni Boresol. Gayunpaman hindi interesado si Buffalopa doon kaya lumikha siya ng isang obra maestra at inihayag niya na ang obra maestra ay Sereto. Siya ay puno ng kagandahan at kabaitan bagaman ito ay nagpagalit kay Nambuko na nagutos sa kanya na itapon. Nagkunwari ang doktor na si Sire sa kanya ngunit sa katotohanan ay hinayaan niya itong makatakas para makalaya. Pagkatapos ay sinabi ni Sereto sa doktor ang tungkol kay Mi at Hiro kung saan ipinahayag niya na ang nakakaakit sa kanya ay ang tunog ng kanyang puso. Sa puntong ito ipinagtapat ni Jiro na ang puso ni Hiro ay ipinagpalit sa puso ni Daijinzo 10 taon na ang nakararaan. Sa sandaling iyon napagtanto ni Buffalopa ang koneksyon sa pagitan ng puso ni Hiro at ng kristal kung saan nilikha si Sereto. Huminto si Sereto at sinabi sa kanya na dapat siyang pumunta kaagad kay Hiro ngunit tumanggi ang doktor at hiniling sa kanya na iwanan ang bata dahil malapit nang dumating ang oras ng dragon at tatawagin ni Nambuko si Daijinzo. Iminumungkahi niya na malamang na gusto rin niyang gamitin siya. Gayunpaman hindi sinunod ni Sereto ang doktor tumanggi na iwanan si Hiro sa kanyang kapalaran at tumakbo kasama si Eren. Nang makita ito iniisip ni Buffalopa kung mayroon na ba siyang sariling kamalayan ngayon dahil hindi pa niya ito sinuway noon at hiniling niya sa iba pang grupo na alagaan siya.
Hindi natuwa sina Palutba at Temet sa sinabi ng matanda ngunit agad na tumugon si Jiro na sila na ang bahala sa kanya at ililigtas si Hiro mula kay Nambuko. Dumating ang grupo sa isang silid na may malaking bato at biglang lumitaw sina Nambuko at Shireshiro na hawak-hawak si Hiro. Hiniling ni Sereto na kunin ang lugar ni Hiro ngunit tumanggi siya at ipinaliwanag na kailangan niya silang dalawa para sa kanyang plano. Sa sandaling iyon nagbanta silang sasaktan si Hiro kaya naglakad si Sereto palapit sa kanila. Pagkatapos ay binuksan ni Shireshiro ang isang portal at ipinadala silang tatlo sa Balbago. Sinubukan silang pigilan ni Jiro ngunit hinarang siya ni Shireshiro na nagsabi sa kanya na makipag-away sa kanya. Minsan sa Balbago pinilit ni Nambuko si Hiro na saksihan ang lugar kung saan huwad ang kanyang kapalaran 10 taon na ang nakararaan. Biglang nagsimula ang solar eclipse at naghahanda ang mga sundalo ng mga kaharian para sa pinakamasama iniisip na katapusan na ng mundo. Kaya ang oras ng dragon ay nagsisimula at ang mga mahiwagang bato sa Balbago na sinisingil ng natitirang enerhiya ng Jerukies ay sa wakas ay naisaaktibo. Binalaan ni Shireshiro ang grupo na wala silang magagawa at inihayag ang tunay na plano ni Nambuko na tipunin ang mga sundalo ng tatlong bansa upang pagsamahin sila sa Zote ni Dagon at lumikha ng isang bagay na mas dakila pa sa masamang dragon. Biglang ang globo ng Jerukies kung saan sila matatagpuan ay nagsimulang magsara kung saan ipinaliwanag ni Shireshiri na malapit na niyang ipadala ang enerhiya nito sa Balbago. Sinabi ng grupo kay Shireshiro na lahat ay mamamatay ngunit siya ay tumugon na kahit si Nambuko ay mamamatay doon. Pagkatapos ay lilito ang isang screen upang makipag-ugnayan sa buong globo. Sinabi sa kanila ni Nambuko na gagamitin niya ang lahat ng mahika ng kanilang mga kaluluwa at nagpapasalamat sa kanila sa pagsasakripisyo ng kanilang mga sarili para sa kanyang plano. Lahat ng kanyang mga tauhan katulong ay nagsimulang sumigaw at humingi ng tulong maliban kay Shireshiro na naniniwala pa rin na maliligtas siya. Gayunpaman pinutol niya ang komunikasyon at napagtanto ni Shireshiro na hindi rin siya mahalaga kaya nagsimula siyang umiyak sa kawalan ng pag-asa at galit. Pagkatapos ay sinabi ni Buffalopa sa grupo na susubukan niyang paalisin sila at ibunyag na ang kanyang tunay na katawan ay nasa Balbago. Samantala sinabi ni Nambuko kay Sereto na may isang bagay sa loob niya na malapit ng Magi gising ngunit sa sandaling iyon lumitaw ang tunay na Buffalopa at sinubukan siyang pigilan. Gayunpaman hindi ito bahagi ng plano ni Nambuko kaya inatake niya ang matanda na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Si Nambuko ay tumingin ng diretso kay Sereto at gumawa ng isang spell na pumipigil sa kanya sa pagsuway sa kanyang mga utos at binago siya na nagpapakita ng isang bagong anyo. Inutusan siya ni Nambuko na labanan si Hiro ipinaliwanag na ang takot na nararamdaman niya ay mag-trigger sa puso ni Dagon Z sa loob niya at ipatawag ang dragon. Nakiusap si Hiro kay Sereto na huwag sumunod na nilinaw na ayaw niyang kalabanan siya ngunit sinimulan niya itong salakayin ng walang awa. Samantala sa globo na ito ang lahat ay nadudurog habang inililipat nito ang enerhiya nito sa Balbago. Sinusubukan nilang humanap ng paraan pero nabigo sila at napagtanto nilang makakagawa sila ng butas sa tulong ni Mumo. Gayunpaman sinabi ni Mumo na hindi siya makakapasok sa nakapaloob na espasyo ng globo ni Harukies. Tinanong ni Palutba kung mayroong sapat na sandata upang masira ang globo at sinabi niyang oo kaya lahat ay nag-aalok sa kanya ng pera armas at mga alahas bilang bayad para makalabas. Bago umalis kinausap ni Jiro si Shireshiro at sinabi sa kanya na sa sandaling makatakas sila dapat niyang dalhin sila sa Balbago. Pumayag siya at galit na hiniling kay Jiro na hayaan siyang hawakan si Nambuko. Makalipas ang ilang sandali naglalayon si Mumo ng magic cannon mula sa labas ng globo at nagpaputok na tumusok sa iba't ibang layer nito. Samantala sinimulan ni Hiro na gamitin ang kanyang dragon form habang inaatake siya ni Sereto at hinihikayat ni Nambuko ang pagbabago. Sa sandaling magbigay si Hiro sa kanyang anyo ng dragon hinikayat niya silang dalawa na lumaban tinawag itong isang magandang labanan sa pagitan ng 2 taong nakatali ng kapalaran. Ang Dragon Mark ay patuloy na kumakalat sa buong katawan ni Hiro at inatake niya si Sereto tulad ng pag-teleport ng kanyang mga kaibigan doon. Si Hiro ay lumipad sa himpapawid at marahas na sinisingil siya ngunit madali niyang ipinagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay naghahanda siya ng pag-atake mula sa itaas at patuloy na lumalaban. Nang makita ito tumalon si Jiro ngunit nakakagulat na inatake ng espada ni Shireshiro. Tinanong niya kung bakit niya ito ginawa at nakita namin ang kanyang mga mata na kumikinang na may parehong kulay tulad ng kay Sereto nang i-activate ni Nambuko ang obedience spell.
Si Shere ay nagsimulang umiyak at sinabing ginawa niya ito dahil siya ay isang tulala at naghahanda na labanan si Jiro. Patuloy na nagpapalitan ng suntok sina Sereto at Hiro. Nag-enjoy si Nambuko sa kanilang laban sa loob ng ilang oras pagkatapos ay inutusan siya kay Hiro na patuloy na umaatake kay Sereto hanggang sa itapon niya ito. Gamit ang kanyang mahabang buhok hindi siya kumikilos sa himpapawid at sinimulan siyang durugan sa lupa ng paulit-ulit pagkatapos ay nilapitan siya upang saksakin ng matatalim na sandata sa kanyang ulo. Ngunit bago pa siya makapaghampas may tumama kay Sereto at pinalipad siya pabalik at napuno ng usok ang lahat. Umusok ang usok at biglang namula ang araw hudyat na ganap na dumating ang oras ng dragon. Sa harap nila ay makikita si Dagenzout sa kanyang buong galit na anyo. Agad na pinaandar ni Nambuko ang kanyang makina at ang dragon ay tinamaan ng maraming sinag ng liwanag. Natuwa si Nambuko sa tagumpay ng kanyang plano at nag-aalok sa dragon ng pagkakataong makiisa sa libu-libong sundalong natipon doon. Ngunit sa pag-iisip na ang proseso ay maaaring makasira sa kanyang kagandahan kinuha din niya ang Great Trova at inilagay ito sa aparato hinihiling na ito ay sumanib din sa kanya. Isang malaking bilog ang nabuo na pumapalibot sa pulang araw at ang lilang liwanag ay nagsimulang dumaloy pababa patungo sa isang malaking globo. Nagsisimulang gumuho ang globo at isang napakalaking pagsabog ng liwanag ang nangyari sa ibabaw ng dragon. Nang makita ito nagsimulang maglakad si Nambuko patungo sa dragon at pumasok sa liwanag ng liwanag. Sinubukan ni Sherisharo at Jiro na maabot ang Nambuko ngunit nabigo at isang malaking pagsabog ang nangyari na itinapon sila. Makalipas ang ilang sandali nakita namin ang isang pulang bola na umiikot sa paligid na nagpapakita na ang Nambuko ay matagumpay na pinagsama. Halos hindi na makabangon si Buffalopo at ang iba ay natatakot sa ginawa ni Nambuko. Nakita ni Nambuko ang tibok ng puso ni Haro at itinigil ang kanyang paparating na pag-atake at malamig na sinabi sa kanya na kahit nasa kanya ang puso ng dragon siya ay mahinang tao pa rin. Pagkatapos ay sinimulan niya itong bugbugin sa himpapawid. Nakita ni Haro ang mga pangitain ng kanyang mga magulang na tumatawag sa kanya at ipinaalala sa kanya na mayroon pa siyang gagawin. Hinawakan niya ang isa sa mga kuko ng dragon at pinaghiwa-hiwalay ito upang palayain ang sarili ngunit nahuli siya muli ni Nambuko. Samantala inutusan ni Buffalopo ang grupo ni Haro na isara ang mga reaktor ng sabay-sabay at alisin ang mahusay na trova mula sa makina upang ang mahiwagang enerhiya ay bumalik at ang reaktor sa lupa kung saan ang mga nais mamatay ay mawala ng kontrol. Sa wakas ay nagising si Serto at nakita niya ang espada ni Haro sa malapit. Sa sandaling iyon inihahanda ni Nambuko ang kanyang susunod na pag-atake at ang apoy na lumalamon sa kaluluwa ay nagsimulang kumalat. Si Buffalopo at ang grupo ay nagmamadaling pigilan siya at pinamamahalaang maabot at patayin ang mga reaktor sa tamang oras. Ang mga kristal ng reaktor ay agad na nabasag at nawawala si Nambuko ng enerhiyang naipon niya. Bumalik sa katinoan si Haro at nakita niya sina Tumit at Palubot na sinunggaban ang dakilang trova malapit sa kanya. Wala pa rin ang mahika ni Jerokies ipinakita ni Nambuko na nag-ipon siya ng apoy sa isa sa kanyang mga braso at pinalabas ang pag-atake na nagliliyab sa lahat sa paligid nila. Tumakbo si Buffalopo upang iligtas ang kanyang anak na babae. Ang usok at pagkawasak ay umabot pa sa mga hukbo ng kaharian ngunit hindi sila nilalamon ng apoy. Nang mawala ang apoy at usok nakita ni Nambuko na pinrotektahan ni Serto si Hiro gamit ang kanyang katawan kahit na ang kristal sa kanyang dibdib ay lumalamlam. Inalok niya sa kanya ang kanyang espada pabalik ngunit sa sandaling iyon inalis ni Nambuko ang kristal sa dibdib mula sa kanya na iniwan siyang nawala ng malay. Sa tingin ni Nambuko ay ligtas na siya dahil walang makakapidyaw sa apoy na lumalamon sa kaluluwa ngayon ngunit hiniwa ni Hiro ang isang braso niya gamit ang espada at sinabi sa kanya na pagsisisihan niya ang pananakit kay Serto at pagpatay sa kanyang mga magulang. Muli niyang sinisingil at sinaksak si Nambuko na ikinagulat niya dahil walang sinumang tao ang dapat manakit sa kanya. Bumagsak si Nambuko sa lupa at si Hiro ay nagmamadaling bumalik sa Serto kahit na siya ay nananatiling walang malay. Di nagtagal ang grupo ay sumali sa kanila at si Dagenzout ay muling lumabas mula sa Nambuko sa kanyang orihinal na anyo. Iniwan ni Hiro si Serto kasama ang kanyang mga kaibigan at naghanda na saksakin ang sarili gamit ang espada upang sirain ang puso ng dragon ngunit naalala niya ang pagsasanay ni Master Theo at hiniling niya kay Tumit na ihagi sa kanya ang dakilang trova. Sumunod ang bata at nahuli ito ni Hiro na nagpatawag ng bagong espada mula sa kumikinang na globo.
Tumalon siya sa hangin gamit ang trove sa isang kamay at ang espada sa kabilang kamay, ang parehong koko na espada na sinubukan ni Theo na turuan siyang gamitin. Sa isang malinis na hiwa inilantad niya ang puso ng halimaw at ginamit ang trova upang alisin ito. Hiniling sa kanya ni Jiro na mabilis na ipagpalit ang kanyang sariling puso sa dragon, ngunit sa halip si Hiro ay sumugod kay Serto at ibinigay sa kanya ang puso ng dragon. Ilang sandali pa ang puso ay nagsimulang tumibok at si Serto ay nagmulat ng kanyang mga mata, masaya na makita siya. Samantala naglaho si Dagonzot at bumukas ang langit at nagkatinginan sina Hiro at Serto kasama ang Paulupa, Eren at Tumit na nag-aaway sa malaking trova, ngunit walang ingat na ibinagsak ito at ito ay nagkapira-piraso. Nagpanik ang lahat hanggang sasabihin sa kanila ni Jiro na hindi ito ang tunay dahil nawala ang totoong trova kapag natupad ang misyon nito. Pinagalitan ni Paulupa si Jiro, tinanong kung paano magagamit ni Hiro ang napakalakas na mahika nang wala ang tunay na trova at ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ni Hiro ay napakahusay na napansin na ni Master Theo na hindi niya kailangan ang trova. Samantala naluluha ang mga mata ni Hiro habang hawak niya si Serto na nagtatanong kung bakit siya umiiyak. Mabilis niyang inalis ito at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Paulupa, ngunit ang natitira na lang sa kanya ay bahagi ng kanyang mga tauhan dahil siya ang nagpatigil sa huling pag-atake ni Nambuko na nagpapahintulot kay Serto na iligtas si Hiro. Nang makita ang huling labi ng kanyang ama, niyakap ni Serto ang piraso ng tungkod at umiyak. Sa lalong madaling panahon na pagtanto ng grupo na ang mga hukbo ay umaatres at inamin ni Eren na ito ang kanyang ginagawa at ipinaalam niya sa mga hari ng bawat bansa ang tungkol sa tunay na plano ni Nambuko at ang katotohanan sa likod nito na ginagawang hindi na kailangan ang digmaan. Sa sandaling iyon ay bumukas ang isang portal at mukhang masaya si Mumu na makita siyang buhay at handang kolektahin ang utang nila sa kanya. Medyo malayong nakikitang umiiyak si Cherry Sharo, ngunit nahanap siya ng ilan sa mga dating lalaki ni Nambuko. Hinihikayat siya ng isang sundalo na nagsasabing sa wakas ay malaya na sila at mas kaakit-akit na siya ngayon. Nagsaya siya at nagpasya na magsimula ng isang bagong buhay kasama sila at ang kanyang kamangha-manghang bagong katawan. Nang maglaon ng aming bida at ang kanyang grupo ay gumawa ng isang libingan para kay Paulupa sa isang bukid ng mga bulaklak at damo. Pinaalalahanan ng grupo si Hiro na ngayon ay kay Serto ang kanyang puso na nakangiti nang marinig ang tibok nito. Nag-iisip ang grupo kung ano ang susunod na gagawin at sinabi ni Tamit na gusto niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Binigyan siya ni Hiro ng emblem ng Dalabart sa paniniwalang mas kailangan ito ni Tamit. Pinaalalahanan ni Paulupa ang lahat na kailangan nila ng pera upang makabalik sa lungsod at habang iniisip nila iyon nagpasya si Hiro na ipagpatuloy ang pagsasanay gamit ang espada. Kahit na siya ay isang mas mahusay na mage, siya ay palaging isang libot na eskrimador.